R Silent Channel. Please don't skip the ads. Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 4131 hindi sapat. Kabanata 4131 hindi sapat. Natigilan si Akyun, young master, sa tingin mo ba problema ito ng mag-ina? Ngumiti si Yefan, umupo, humigop ng Yanwuling tea na matagal nang inihanda ng katulong. Ang asawa ni Long Linlang ay patay na sa loob ng maraming taon. Ang Longzing iyon ay hindi ang unang araw na dumating siya sa Longcheng. Hindi ko ito binubuli ng maaga, at hindi ko ito nabuli ng huli, ngunit pumasok ako sa Dragon City, at si Longzing lang ay napakatapang niya. Pag-usapan natin ang Long Linlang na iyon, bagamat hindi siya isang walang katulad na kagandahan, siya rin ay isang malambing at kaakit-akit na magandang babae. Ilang lalaki ang hindi nakakakita nito. Ang gandang balo, ngunit nakatira sa maliit na iyon. Siya ay nasa looban ng maraming taon, at kamakailan lamang ay may umatake sa kanya, at ang posibilidad ay napakaliit. Talagang gusto niyang maging low profile at protektahan ang sarili, at hindi siya dapat magpakita ng kaawa-awa na ugali sa iba, o hayaan man lang ang sarili niya mas mabuting pagtakpan ang kanyang hitsura. Sa kasamaang palad, siya ay napakaganda at kaakit-akit at nakakaawa, natatakot ako na walang makapansin sa kanya, paano siya magiging ligtas sa lahat ng oras. Umiling si Yefan at sinabing, kung mangyayari ito, dalawang bagay lang. Posibilidad. Ang una ay mayroong isang tao sa likod niya na lihim na nagpoprotekta sa kanya, kaya hindi siya kailanman nasangkot. At ang pangalawa ay mayroon siyang isang sikat na bulaklak, at ang ilang mga tao ay nag-iingat sa kanya sa bakuran, itinatago lamang ng gintong bahay ang kagandahan. Tumingin si Akyun kay Yefan, at may bakas ng kaganhawahan sa mga mata ng matanda. Tumingin si Yefan sa matanda at may napansin siyang kakaiba. Tito Kyun, nakita mo na ba na may mali sa mag-ina ni Long Linlang? Bakit mo itatanong? Aken. Tumawa, paano magiging kasing bait ng batang Panginoon ng matandang alipin? Ano, bakit mo ako sinasadya? Medyo nalungkot si Yefan. Napabuntong hininga si Akyun at sinabing, pinapatawad na ng young master ang kanyang mga kasalanan, ngunit ang matandang alipin na ito ay masyadong nag-iisip. Sa katalinuhan at pag-unawa ng young master, natural na makakahanap siya ng kakaiba. Ibinaba ni Yefan ang tasa at nagtanong, Tito Kyun, ano ang nangyari sa iyo ngayon? Malalim ang mga mata ni Akyun, young master, sa labanan ng Aslan Dragon Blood Tribe noong araw na iyon, ang matandang alipin ay talagang malapit sa nauubusan ng gasolina. Alam na alam ko na natatakot ako na dito lang ako makahinto. Ngayon, tatahakin ng young master sa 100 na kahit ang matandang master ay hindi nang ahas na lakad ng madali. Matandang alipin. Hindi ko alam, maaari kitang samahan. Saan nagpunta ang young master? Nakaramdam si Yefan ng kalungkutan at kalungkutan sa kanyang puso. Talagang nag-aalala ang matanda na kapag bigla siyang nawala ay mahuhulog siya sa bitag ng ilang tao dahil sa kawalan niya ng pag-iisip. Kaya naman sinadya kong sinubukan ito para makita kung may nakitang kakaiba si Yefan. Siya, nag-aalala ba ito tungkol sa libing? Minsan naramdaman ni Yefan na ang lingkod na ito ay hindi maarok. Matapos malaman na siya ay isang makapangyarihang tao ng isang henerasyon, nadama niya na siya ay pambihira at isang nakatatanda na karapat-dapat igalang. Bagamat palagi siyang nasa tabi ni Yewuya at tinuturing ang kanyang sarili na isang utusan, walang sino man ang talagang nagtuturing sa kanya bilang isang utusan. Sa kabaligtaran, kumpara kay Yewuya, ang lingkod na ito ay nagmamalasakit sa kanya at nag-aalaga sa kanya ng mas madalas. Ngayon, si Yefan ay nakatayo na sa mas mataas na antas ng matandang lalaki, at maaari niyang talagang hindi makita ito kapag hindi na maabot ang powerhouse. Gayunpaman, hindi siya minamaliit ni Yefan, ni itinuring siya bilang isang utusan, ngunit bilang isang kailangang-kailangan na miyembro ng pamilya. Gayunpaman, tulad ng isang tao, siya ay nag-aalala na maaaring umalis siya ng tuluyan anumang oras. Ang Ye Junyang na kilala ko ay hindi magsasabi ng ganoong mga nakakapanlulumong salita, at hindi rin sila magiging walang batayan. Mukhang seryoso si Yefan. Si Ye Junyang ay patay na matagal na ang nakalipas, tulad ni Ye Waxi, ngunit ito ay isang panandaliang sulyap. Ngumiti si Akyun at nagsabi, ang matandang alipin na ito ay umaasa na kung ang buhay na ito ay magwawakas, ito ay magiging sa pagkakakilanlan ng Akyun. Ikaw ang Blue Dragon ng 8 Tribulations, hindi ka mamamatay. Matigas na sinabi ni Yefan, hindi ako papayag, at hindi kita hahayaang sundan ang yapak ni Uncle. Hindi po, kahit si Uncle, hahayaan ko po siya sooner or later. Resurrection. Kung ano ang gusto kong gawin, dapat kong gawin, ngunit hindi ko isasakripisyo ang sinuman sa aking mga miyembro ng pamilya. Nagulat ang katawan ni Akyun, napahawak ang kanyang mga mata, mahal, mga tao. Tumango si Yefan, Uncle Kyun, kamag-anak kita, hindi mo ba ako itinuturing na kamag-anak? Nanginginig ang sulok ng bibig ng matanda, parang umiiyak at tumatawa, sa dulo, tumango siya ng mariin. Naiintindihan mo, matandang alipin. Hindi na ako magsasabi ng mga ganoong nakakapanlulumong salita. Ang matandang alipin ay umaasa sa isang araw, kasama ang batang Panginoon, upang lutisin ang lahat ng katotohanan. Nakangiting sabi ni Yefan, ngayong alam mo na, huwag mo nang suriin si Nalong. Ang taong nasa likod ni Linlang. Isang nakatagong courtyard sa labas ng City of Fate. Ang pansamantalang tirahan ng pamilyang Longziyang. Pare, ano ang problema?
Agad na nagtanong si Long Xiu nang ibaba ni Long Ziyang ang Communication Jade Talisman. Tulad ng inaasahan ng aking ama, ang Sword God ay nagustuhan na ng babaeng iyon na si Chu Shi, at espesyal na inaprubahan na dalhin siya para lumahok sa Dragon Hunt. Kung magiging maayos ang lahat, kailangang tanggapin si Chu Shi bilang isang disipulo, nakangiting sabi ni Long Ziyang. Bakit hindi mo nalang tanggapin at pumunta sa Long Show? Nag-aalala si Long Xiu, hindi ba dahil sa hinala? Tinatanggap ng Sword God ang mga disipulo, paano nila tatanggapin ang mga ito ng basta-basta? Sinabi ni Long Ziyang, napakaingat niya, ngunit ipinapakita nito na talagang pinakilos niya ang kanyang isip na tanggapin ang apprentice, na isang magandang bagay. Napakatotoo ng sinabi ng aking ama. Nakangiting tumango si Long Xiu, at nagtanong, kumusta si Long Zing? Patay ka na ba? Patay, hindi siya tinanong ng Diyos ng Espada, pinatay niya siya kaagad. Sumimangot si Long Ziyang. Ano? Pangit ang mukha ni Long Xiu, talagang pumapatay siya ng mga tao nang hindi kumukurap. Si Long Zing ay kasama mo sa loob ng maraming taon, sayang talaga. Damn Sword God, isa siyang demonyo. Kinagat ni Long Xiu ang kanyang mga ngipin. Malungkot ang mukha ni Long Ziyang, dahil dito, kailangan nating malampasan ang lakas ng may lambot. Kapag tinanggap niya si Chu Shi at nagkaroon ng malapit na relasyon sa mag-ina ni Linlang, magkakaroon tayo ng pagkakataon na ay lapit siya. Ngumisi si Long Xiu, hindi niya akalain na ang dugong dumadaloy sa katawan ni Long Choxi ay hindi talaga dugo ng kanyang ama, kundi sa iyong ama. Sa panahong iyon, ang pinakamamahal niyang alagad ay magiging sa iyong ama. Anak, gaano man siya kalupit, kailangan siyang timbangin. Sinabi ni Long Ziyang, hindi sapat ang isang pagpapahalaga, kailangan nating humanap ng maraming paraan hanggat maaari upang makisali sa Diyos ng Espada. Sa ganitong paraan, kahit na ang plano ng panganay na prinsipe at Suzhou ay nabigo, at mayroon din tayong pundasyon upang protektahan ang ating buhay. Nag-isip sandali si Long Xiu, pagkatapos ay nag-aalangan na sinabi, Ama, may ideya ako, hindi ko alam kung dapat itong sabihin o hindi. Kung gusto mong sabihin, hayaan mo si Linlang na magsabi. Para akitin ang Sword God. Ngumisi si Long Ziyang. Hehe, wala talaga akong may tatago sa tatay ko. Matagal nang pinag-isipan ito ng aking ama, ang asong iyon ay talagang marunong manligaw ng mga lalaki, ngunit ang paglipat na ito ay masyadong mapanganib, maaari mong subukan ito, ngunit hindi mo ito masyadong madaliin. Kinaikit ni Long Ziyang ang kanyang mga mata at sinabing, hanggat kung malalampasan natin ang krisis at makabalik, pabayaan ang mag-inang ito, ano ang masama? Sa oras na ito, pumasok si Long Tat-ian sa labas. Lolo, ama, may balita mula sa palasyo na si Zhu Fei ay napili at gagamitin upang harapin ang Sword God. Kabanata 4132 Ano ang hinahanap mo? Chapter 4132 Ano bang problema ko? Oh, sino? Si Long Ziyang at ang kanyang anak ay agad na lumapit sa espiritu. Ito ay talagang isang karakter na walang naisip, at halos nakalimutan. Naubos din si Long Tat-ian at nakangiting sinabi, Yuni Yaoji. Natigilan si Long Xiu, concubine Yun Shu. Ang mga mata ni Long Ziyang ay kumikislap, at hindi niya napigil ang matawa, okay, ito ay talagang isang kahangahangang kandidato. Si Yuni Yaoji, si Yun Shu, na anak ng patriarch ng Yaslan Spruce tribe noon, ay naging dating prince concubine. Damn it! Sa impluensya ng orihinal na tribong Yunshan, at ang walang katulad nitong kaakit-akit, naakit nito ang paghanga ng hindi mabilang na mga bata ng imperial na lungsod, at ang mga tanawin nito ay walang katapusan. Ngunit ang Emperador Tianzhou ngayon, sa labanan para sa paghalili, ay matagumpay na natalo ang tatlong Diyos na may kapangyarihan ng tatlong general. Ang prinsipe. Si Prinsipe Yunsho, na orihinal na mapupunta sa harem, ay nakakulong din sa malamig na palasyo. Sa oras na iyon, hindi mabilang na mga tao ang bumantong hininga at naawa. Ngumiti si Long Tat-ian, alam ng lahat ng mga Diyos at maharlika na kapag si Emperador Zhao ay ngayon, sa katunayan, pinagnanasaan ko rin ang concubine Yunsho na ito. Ngunit siya ang hipag ng Emperador at ang mangkukulam ng tribong Yunshan, at siya ay may malalim na pag-iisip. Kapag siya ay talagang pinahintulutan na makita muli ang liwanag, o siya ay napaboran, hindi lamang isang masamang tao ang maiiwan. Ang reputasyon ay maaari ring bumuhay sa natitirang bahagi ng pamilya ng prinsipe. Kung tutuusin, ang trono ng iyong kamahalan ay hindi marangal, at ang prinsipe ng taong iyon ay isang henerasyon ng matatalinong Panginoon, na may maraming die-hard loyalists. Naalala ni Long Xiu, noon, bagamat hindi ako nagkaroon ng pagkakataong masaksihan ang paghalili, narinig ko na si Xiao Yu, ang hari ng Susako, ay may mahalagang papel. Kung hindi dahil sa angkan ni Pang Zon, hinding-hindi mawawala ang prinsipe ng korona. Umiling si Long Ziyang, ito lang ang tsismis sa palengke, at lahat ng ito ay dahil sa karanasan ng aking ama. Kahit na si Emperor Tianzhou ay may tatlong general, paanong si Xiao Yu, ang Vermilion Bird King, ay talagang mamagitin. Talaga, ang dakilang emperador ng langit ay uupo lamang at papansinin ito. Sa mga tuntunin ng kanyang mga sundalo at katulong, ang Crown Prince ay hindi mas masama kaysa kay Emperor Tianzhou. Sa mga tuntunin ni Emperor Tianzhou, maliban sa tagapagtanggol ng bansa, si Pang Zon, na sumunod ng maaga, si Yu Shengyan at mga asetiko na monghe ay kinuha ng swerte. Noon sa huling pagsusuri, isa lang ang dahilan kung bakit natalo ang prinsipe ng korona.
Ngumisi si Long Ziyang, ang kasalukuyang kanyang kamahalan ang mas malupit kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid, at walang pinagbabatayan. Malinaw talaga si Lolo. Nakangiting sabi ni Long Tat Ian, kung hindi dahil dito, hindi ko na sana itinago ang hipag na si Yunshu sa harem sa lahat ng oras, para maalagan ko siya. Nakakahiya para sa aking kapatid na sabihin sa labas ng mundo, at nag-aalala ako tungkol sa tribo ng Aslan Spruce, kaya hindi ako nang ahas na harapin ito ng kusa, ngunit sino ang hindi nakakaalam kung anong masamang ideya ang ginawa niya. May naalala si Long Xiu at nagsabi, narinig kong ilang beses kung sinabi kay Zhu Jiao na si Empress Pang ay nagseselos sa Yunshu Fei na ito at may napakasamang ugali. Pero sabi ni Zhu Jiao, madalas pumunta si Jiao kay concubine Yunshu para makipag-chat sa kanya at samahan siyang mag-relax, kaya siya lang ang nasa harem at may magandang relasyon kay concubine Yunshu. Nilampasan din ni Emperor Tianzhao si Zhu Jiao para magpadala ng ilang bagay sa kanya. Pumunta ka kay concubine Yunshu at pakiusap ng patago. At walang pakialam si Zhu Jiao, ang ganitong uri ng pagkabukas palad ay nagpapagaan din sa pakiramdam ni Emperor Tianzhao. Hindi ko inaasahan na ang relasyon na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa oras na ito. Long Ziyangsi he said with a smile, ang tribong Yunshan ay mayaman sa mga mangkukulam, at itong concubine Yunshu ang pinakamagaling sa kanila. Kung magkakaroon ng pagkakataon si concubine Yunshu na makipag-ugnayan sa Sword God, tiyak na sasamantalahin niya ang pagkakataon na humanap ng paraan para akitin siya para makuha ang suporta ng Sword God. Kung tutuusin, kung ang Sword God ay mahilig sa kanya, kahit na hindi niya ito ipaghiganti sa taong iyon, tiyak na gagawa siya ng paraan upang mailabas siya sa malamig na palasyo. Ngunit sa ganitong paraan, si Emperor Tianzhao ay dapat na hindi nasisiyahan, at makatuwirang mag-away ang dalawang panig. Sinabi ni Long Xiu na may ilang pagdududa, gayunpaman, makatuwiran na ang isang babae ng malamig na palasyo, lalo na ang isang sensitibong babae na si Yunshu, paano siya dadalhin sa Longsho? Oh, kung tumanggi si Emperor Tianzhao na dalhin ito, hindi matatapos ang bagay na ito. Mabilis na inayos ni Long Ziyang ang susi at sinabing, malinaw na ang ating Empress Shafei ang nagsabi kay Emperor Tianzhao na isama si Yunshu. Umalis ang concubine, bigyan siya ng kaunting kalayaan, upang siya ay makapagpasalamat. Sa isang nakaka-relax na kapaligiran, maaaring palayain ng concubine Yunshu ang kanyang mga pagpigil at sama ng loob, at ihagis ang kanyang sarili sa mga bisig ni Emperor Tianzhao. Labis akong nagmamalasakit sa hipag na ito. Natural, posible para sa concubine Yunshu na magkaroon ng salungatan sa Sword God. Tuwang-tuwang sinabi ni Long Tat Ian, opinyon ni Lolo. Sa palagay ko, hindi bababa sa 70% ng bagay na ito ang tiyak. Tingnan natin, kung anong hakbang ang magagawa natin, ang Sword God Patriarch, para sa babaeng demonyong ito. Inihayag ni Long Ziyang ang hitsura ng pag-asa. Sa oras na ito, sa Shenki Palace. Sa isang medyo tahimik na palasyo, ang pasukan ay may nakasulat na, Maan Palace. Ito ang tirahan ni Mu Concubine, ang ibig sabihin ng, An, ay mula siya sa sibilisasyong Anda. Bilang ina ng ikasyam na prinsipe Xinghe, si Mu Concubine ay isa sa iilang kababaihan sa palasyo na may gininto ang kapangyarihan. Mayroon ding maraming mga armas sa bakuran, na medyo tulad ng isang general ng militar. Sa oras na ito, sa training ground ng martial arts, natapos ni Xinghe ang isang set ng swordsmanship, at puno siya ng kagalakan. Inay, ano sa tingin mo? Inalis ni Xinghe ang kanyang espada at masayang tumingin sa isang magandang babae na naka-uniforme ng militar sa tabi niya. Ang mga mata ni Mu Concubine ay puno ng pagmamahal para sa kanyang anak, totoo na siya ay gumawa ng maraming pagunlad, hindi nakakagulat na naglakas loob siyang makipag head-to-head sa Sword God. Nahihiya ang ekspresyon ni Xinghe, so, alam na ng nanay. Natatakot si Quan Shenqi na hindi marami, kahit na ang iyong ina at babae ay nasa palasyo, paanong hindi mo malalaman? Inilibot ni Mu Concubine ang mga mata ng kanyang anak, ano, ito ba ang benefactor? Mapait na ngumiti si Xinghe, talagang insightful si inay, nakikita niya sa isip ko sa isang sulyap. Umiling siya, hindi. Sabi ko kanina, huwag kang ma-obsess, magtatagpo tayo ng tadhana. Napabuntong hininga si Mu Concubine, ngayon ang Crown Prince at Prince Hong ay nasa isang panahon ng matinding kompetisyon. Kung ikaw ay nag-iisa sa pakikipag-ugnayan sa Sword God sa oras na ito, kahit na wala kang ibang intensyon, ang iba ay magkakaroon ng mga ideya. Sumimangot si Xinghe at sinabing, hindi ako nagsusumikap na manalo kahit kanino, naghahanap lang ako ng pabor. Gang, kung may magtanong, ito ang pag-amin. At saka, ang Crown Prince at ang nakatatandang kapatid, paano nila ako seseryosohin at hindi masyadong mag-iisip tungkol dito? Walang magawa si Mu Concubine, sana nga. Xinghe, kailangan mong tandaan. Nais lamang ni inay na maging ligtas ka sa buhay na ito, wala nang ibang mahalaga. Hindi makayanan ni Xinghe sa kanyang mga mata, ina, para sa akin, sinadya mong pinabayaan ang ama at tinalikuran ang pabor ng ama, handa ka ba talaga sa loob ng maraming taon? Inakala ng maraming tao na ang lumalalang relasyon sa pagitan ni Emperor Tianzhao at Mu Concubine ay dahil gusto nila ang bago at hindi gusto ang luma. Ngunit alam ni Xinghe na ang kanyang ina ang sadyang nagpapahirap sa relasyon. Dahil hindi pinaboran si Mu Concubine, ang kanilang mag-ina ay hindi nakatagpo ng anumang panganib, lalo pa ang pagpatay. Kung ano ang isinakripisyo ng kanyang ina, ang kanyang anak lang ang nakakaalam. Humalaklak si Mu Concubine, ano ang hindi dapat ipagkasundo?
Ang mga bulaklak ay hindi isang daang araw na pula, kahit na ang iyong ina at babae na ako, na umaasa sa aking paglilinang, ay maaaring manatiling bata magpakailanman, ngunit hanggang kailan magustuhan ako ng iyong ama at emperador. Noon, siya ay isang hindi ko pa nakikilalang babae na kayang talunin ako, kaya mayroon akong kasariwaan. Kung gusto mo talagang alagaan ng matagal, kailangan mong maging katulad ni Zhu Fei, magkaroon ng matalinong pag-iisip at marunong magpasaya sa mga lalaki. Nagkaroon ako ng relasyon sa iyong ama at asawa, at ito ay itinuturing na isang masiglang pag-ibig. Sa iyo, wala akong pinagsisisihan. Hinawakan ni Mukhang Kebain ang kamay ni Xinghe at nakangiting sinabi, huwag na nating banggitin ito, kausapin natin ang nanay ko, paano naman ang eskrimedor. Gusto ko talagang makita ito para sa sarili ko. Napangiti si Xinghe, gaya ng inaasahan sa kanyang ina, nagustuhan niya ang bahagi ng pagsasanay ng martial arts ay naimpluwensyahan din ng biolohikal na ina na ito. Sa sandaling ito, isang eunuko ang tumakbo palabas. Sa pag-uulat sa asawang si Mo, hiniling ng iyong kamahalan ang ika-9 na prinsipe na bisitahin ang Qiming Palace. Natigilan ang mag-ina. Ang Qiming Palace ay isang lugar upang talakayin ang mga pambansang gawain. Si Xinghe, bilang isang prinsipe na napabayan, ay naroon ng hindi hihigit sa 3 beses mula nang siya ay isinilang. Ang biglaang tawagin ay malamang na hindi magandang bagay. Ano ang hinahanap ng aking ama? Nagtataka si Xinghe. Kabanata 4133 nakikita ko ito. Nakita ng Kabanata 4133 na ang walang ekspresyon ng mukha ni Eunuch, paano nalaman ng kontrabida ang ganitong bagay? Umakyat si Mukhang Kebain sa oras na ito, naglabas ng isang maliit na bag ng mga Shenki coins, at tahimik na inilagay ito sa mga kamay ng eunuch. Biyanan, pagkatapos ay hulaan mo, walang mga tagalabas dito. Hindi mapigilan ni Xinghe na sumimangot nang makita ito. Halatang hindi niya ito gusto, ngunit hindi niya mapigilan. Ngumiti ang eunuch at sinabing, may isang tao sa korte ang nag-impeach sa ika-9 na prinsipe, sinabi na sinubukan niyang manalo sa Diyos ng espada at masyadong malapit sa Shenlong royal family. Ano? Galit na sinabi ni Xinghe, paano ko naakit ang Sword God? Gusto ng Sword God na tanggapin ako bilang kanyang apprentice, ngunit tumanggi ako. Medyo nalungkot si eunuch nang marinig niya ito, ako ay isang mabait na paalala, kung ang iyong kamahalan ay hindi naniniwala, iyon lang. Ang kanyang sarkastikong mga salita, na may bakas ng panghahamak sa kanyang mga mata. Biyanan, huwag kang magalit, si Xinghe ay may tuwid na ugali at hindi makapagsalita. Inaliw siya ni Mukhang Kebain, lumipat ang kanyang mga mata, at hinailan niya ang kanyang anak sa isang tabi. Xinghe, huwag kang magmadali, gaya ng sinabi mo, ikaw ay maliwanag at matuwid, at kung hindi ka nanalo, hindi ka nanalo. Kapag nakarating ka sa iyong maharlikang ama, maaari mong sabihin ang totoo. Totoo, huwag aminin ito, ngunit huwag ipagkait ito ng walang taros, at ipaubaya ito sa iyong maharlikang ama. Hukom. Galit na sinabi ni Xinghe, Inay, ang prinsipe ng korona at ang panganay na kapatid na lalaki ay nagbibigay ng mga regalo sa Diyos ng Espada, at alam ng lahat, bakit ako ay impeach kung natagpuan ko lang ang Diyos ng Espada. Napabuntong hininga si Mukhang Kebain, utu anak. Alam mo lahat, hindi malalaman ng tatay mo. Kung gayon, bakit ang ama? Huwag ka nang magtanong, huminahon ka lang, ngumiti si Mukhang Kebain, naniniwala ako inay, ayos lang. Bagamat medyo hindi maipaliwanag si Xinghe, tumanggaw pa rin siya. Pagdating ko sa Qiming Hall, ito ay maningning at marilag. Ang 4 na malalaking karakter na, Shanqi Tianming, na isinulat ni Emperor Tianming ay personal na nakabitin sa itaas ng pangunahing bulwagan. Napakasimple ng kahulugan, dumating na ang kanyang tadhana, at inihayag ng Diyos ang langit. Anak, magbigay-pugay sa emperador. Si Xinghe ay kumilos ng maayos, at pumasok sa bulwagan, lumuhod at sumaludo. Pagpasok niya, nalaman niyang bukod sa sarili niya, may nakatayo sa tabi niya sina Prinsipe Tianhao at Prinsipe Guhong. Bilang karagdagan, ilang mga courtier ay miyembro din ng paksayo ng 2 taong ito. Bagamat si Emperor Tianzhao ang kasalukuyang emperador, ang kanyang cultivation days ay pilak lamang, at hindi pa siya nakakalusot sa ginto. Bagamat siya ay nasa kanyang kalakasan ngayon, ang kanyang mga templo ay bahagyang kulay abo. Makatuwiran na ang gintong lahi ay halos kapantay ng mga Diyos at may kaparehong haba ng buhay gaya ng langit. Gayunpaman, iyon ay limitado sa mga pinakaunang gintong karera. Ang ginintoang sibilisasyon at ang karamihan sa mga gintong lahi ay dumami mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa mahabang kasaysayan, at ang pinaghalong dugo ay matagal nang hindi na naging orihinal na purong dugong ginintoang species. Sa maruming dugo, sila rin ay tumatanda at namamatay. Gayunpaman, ang gintong lahi ay may mahabang buhay. Kung maayos itong nililinang, normal na mabuhay ng 10,000 taon nang walang sakit o sakuna. Ngunit ang royalty, lalo na ang mga nasa kapangyarihan, ay kadalasang hindi nabubuhay ng napakatagal. Dahil kapag pinili mo ang kapangyarihan, hindi maiiwasang maapektuhan nito ang iyong paglilinang. Napakaraming nakakagambalang mga kaisipan sa puso, at napakaraming enerhiya ang ginugugol sa mundo, at natural na ang paglilinang ay hindi makakasabay. Bilang karagdagan, marami sa maharlikang pamilya ay sabik din na masiyahan, at madalas na sinamahan ng alak, ito ay lubos na mapabilis ang pagtanda. Sa madaling salita, para sa pangkalahatang kakayahan, habang buhay at kasiyahan,
maaari ka lamang pumili ng isa sa dalawa. Ang mga emperador ng mga nakaraang dinastiya, na may mataas na talento sa paglilinang at malakas na lakas, ay maaaring maupo sa posisyon sa loob ng daan-daang taon, kahit libu-libong taon. Ngunit tulad ni Emperor Tianzhao, kung gusto niyang mabuhay ng matagal, maaari siyang magbitiw sa loob ng mga dekada, at tatayo siya sa langit sa loob ng daan-daang taon. Dahil, mamaya, madaling maubusan ng enerhiya, at hindi ito magagarantiyahan sa gabi. Ang mga tagapagmana na may berdeng mga mata sa ibaba, kapag hindi na makapagpigil, maaari silang mapatalsik anumang oras, kung gayon ang buhay ay mas mabuti kaysa sa kamatayan. Siyempre, ang ilang mga emperador, na ang pagnanais para sa kapangyarihan ay mas malaki kaysa sa kanilang habang buhay, ay mas gugustuhin pang magsapalaran kaysa magbitiw. Malinaw na kabilang sa kategoryang ito si Emperor Tianzhao. Sa pangkalahatan, dapat niyang samantalahin ang katotohanan na ang kanyang katawan ay hindi matanda, magmadali, matumbok ang gintong kaharian, at pahabain ang kanyang buhay. Gayunpaman, ginugugol pa rin ni Emperor Tianzhao ang halos lahat ng kanyang lakas sa mga gawain ng gobyerno, at ang kanyang kagustuhan sa magagandang babae ay hindi kailanman hamina. Upang matiyak na matatag ang kanyang trono, naging napakabanayad niyang panatilihing balanse ang kapangyarihan ng prinsipe ng korona at ng pinakamatandang prinsipe. Bumangon ka. Itinaas ni Emperor Tianzhao ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay walang pakialam. Alam mo ba kung bakit ka pinatawag dito? Tumango si Xinghe, oo, may mga courtier na nag-impeach kay Urchin, na nagsasabi na naakit ko ang Sword God at masyadong malapit ang pakikipag-ugnayan sa Shenlong royal family. Sumimangot si Emperor Tianzhao, ang bagay sa Hall of Qiming, paano mo nalaman? Biglang napagtanto ni Xinghe na nadulas ang kanyang dila, at namula ang kanyang mukha. Umiling si Emperor Tianzhao, at tinatamad siyang habulin ang tanggang anak na ito, ngayong alam mo na, pag-usapan natin kung ano ang relasyon mo sa Sword God. Agad namang tumango si Xinghe at isa-isang ipinaliwanag ang bagay. Sabihin mo, ganyan talaga, mangyaring gumawa ng malinaw na desisyon. Hinaampas ni Emperor Tianzhao ang mesa, at galit na galit si Longyan. Kalokohan. Not to mention, Sword God just came to Shenqi, kahit na Sword God ang nagligtas sa mag-ina mo noon, sa lakas mo, ano ang masusubok mo? Sumimangot si Xinghe, Urchin. Hindi ako masyadong nag-isip. Nagalit si Emperor Tianzhao, ikaw. Alam mo ba na napakadaling pukawin ang Sword God sa paggawa nito? Hayaang isipin ng Sword God na hinamak siya ng maharlikang pamilya. Oo, pero hindi ko talaga inaasahan noong panahong iyon. Ilang lingkod bayan na katabi niya ang hindi napigil ang matawa, tutal, hindi pa sila nakakita ng ganoong katangang prinsipe. Hayaan mong mag-aral ka sa academy, ano ang nabasa mo? Ikaw ang prinsipe, ano ang silbi ng pagsasanay ng mga espada ng bulag? Umiling si Emperor Tianzhao at sinabing, bagaman ang iyong ina na babae na si Mukhang Kebain ay nagsasanay din ng martial arts, iniisip pa rin niya ito. Maislan, paano magkakaroon ng anak na tulad mo? Hindi napigilan ni Xinghe ang pag-ungol, matagal ko nang hindi nakasama ang aking ina, kaya paminsan-minsan lang ako makakabalik para makita ito. Damn! Sinisisi mo ako dahil hinayaan ko kayong maghiwalay ng mag-ina. Galit na galit si Emperor Tianzhao kaya namula ang kanyang mukha. Hindi nangangahas ang anak ko. Agad na lumuhad si Xinghe. Napaka-daring mo yata. Sa tuwing magkikita tayo, magsabi ka lang ng 3 salita, magalit ka sa akin na halos patay na ako. Sa mga anak, sinong may kakayahan sa iyo? Sa oras na ito, lumabas si Guhong at sinabing, pare royal huminahon ka, ang ika-9 na kapatid na lalaki ay matuwid mula noong siya ay bata pa, ang kanyang ugali ay ganito, ngunit wala siyang masamang intensyon, bakit kailangang ang ama ay may kaalaman na katulad niya? Oo, ang ama, sinabi ko na ang ika-9 na kapatid na lalaki ay hindi kailanman gagawa ng mga bagay na makakasakit sa maharlikang pamilya, ang impeachment ng ministro, lahat ng ito ay wala. Mabilis ding humakbang si Tian Hao upang mamagitan, hinihiling ko rin sa maharlikang ama na tingnan ang mukha ng anak at lapitan ng ika-9 na kapatid sa pagkakataong ito. Tumingin si Xinghe sa dalawang magkapatid na may nagtatakang mga mata, nag-iisip. Magkapatid kayong dalawa, kaya magaan ang loob ko. Ikinaway ni Emperor Tianzhao ang kanyang kamay na may galit na tingin sa kanyang mukha, dahil ang lahat ay naging malinaw na, kung gayon si Lao Jiu ay dapat na bumaba sa pwesto. Oo, Padre Huang. Tumayo si Xinghe, dumiretso. Tumigil ka. Nakiusap ang Crown Prince at Prince Hong para sa iyo, at umalis ka lang. Hindi makapaniwalang tanong ni Emperor Tianzhao. Hehe, Royal Father, ganito naman palagi si Ninth Brother, hindi ko naman ito sineseryoso. Ngumiti si Tian Hao. Ika-9 na kapatid, sarili kong kapatid, huwag kang magalang, bumalik ka. Marahan ding ngumiti si Guhong. Tinitigan sila ni Xinghe ng blanco, at pagkatapos ay ikinulong ang kanyang mga kamay, salamat, prinsipe, panganay na kapatid. Lumabas siya sa Qiming Palace at bumalik sa Maan Palace. Si Mukhang Kebain ay nagdidilig ng mga bulaklak, at nang makita niyang bumalik ang kanyang anak, nakangiti siyang nagtanong, malapit na itong matapos. Sinabi ni Xinghe na may komplikadong mukha, alam ba ng babae kanina na sa pagkakataong ito, sinadya ng Crown Prince at Prince Hong na may hinahanap. Ano ang ginawa nila? Ibinaba ni Mukhang Kebain ang tukor at bamantong hininga, naiintindihan ko. Bakit? Ako lang ang anak na hindi pinapahalagahan ng aking ama. Bakit nila ako binalak na saktan at maging mabuting tao sa harapan ko? Just because so, I owe them favor. Are they satisfied?
Galit na sabi ni Xinghe. Ngumiti si Mu Concubine at sinabing, kalahating tama ka lang. Ano ang ibig sabihin ng concubine mother? Sinabi ni Mu Concubine, hindi lang nila sinusubukang ibenta ang iyong pabor, ngunit higit sa lahat, depende ito sa iyo, ano ang nangyari sa Sword God. Kung makuha mo ang Sword God, malalampasan mo ang anumang kapangyarihan. Noon, kinuha ng iyong ama at emperador ang mundo sa tulong ng tatlong general. Ang Diyos ng Espada ay higit na nakahihigit sa tatlong general. Kaya, kahit na alam nila na ikaw ay isang maliit na banta, ngunit kailangan naming subukan ang aming makakaya upang alisin ang iyong koneksyon sa Sword God. Pagkatapos ng insidente ngayon, napagpasyahan nila na ginawa mo lang talaga ang isang katangahang bagay, at natural na magaan ang pakiramdam nila. Nagdilim ang mukha ni Xinghe. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Aking sariling kapatid, gusto mo talagang gawin ito. Marahan na hinaplos ni Mu Concubine ang ulo ng kanyang anak, alam ni inay, hindi mo ito gusto, at hindi ka magaling dito, kaya. Huwag mo nang isipin iyon, nabubuhay tayo ng sarili nating buhay, anuman sila. Ang mga mata ni Xinghe ay komplikado, at bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at sinabing, hindi ko ito nakikita, ngunit. Hindi mo ba nakita ang lahat? Natigilan si Mu Concubine at nanatili sa kinaroroonan niya. Kabanata 4134 ang malaking bagay ay masama. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng malalim si Mu Concubine at nagsabi, paano kung makita mo ito? Kahit nasabihin sa iyo ng iyong ina, ano ang magagawa mo? Ibinaba ni Xinghe ang kanyang ulo at mapait na ngumiti, oo, kumpara sa dalawa sa Qiming Hall. Isa lang akong tagalabas sa maharlikang pamilyang ito. Kahit na ang pagharap sa ama at sa emperador ay magpapalungkot lamang sa kanya. Pero ang mag-ina, hindi ko lang maintindihan, ano ang nangyayari sa mundong ito. Xing, maaari mo bang gawin ang mga bagay ng malinaw at maging isang matuwid na tao? Kailangan mong maging katulad ng prinsipe at ang panganay na kapatid, kailangan mong magmadali para sa sunod-sunod na lahat, at kailangan mong magsuot ng maskara kapag kaharap mo ang sinuman. Tumahimik ka. Mu Concubine pagkatapos inumin ang mga salita ng kanyang anak, si Liu Mei ay tumayo at pinagsabihan, sa palagay mo nasaan ito? Prinsipe at Prinsipe Hong, ikaw ba at ang aking mag-ina ay nakapagsusuri? Pagkatapos sabihin iyon, tumingin din si Mu Concubine sa labas ng dingding ng courtyard. Napagtanto ni Xinghe ang isang bagay at inamin ang kanyang pagkakamali, ina, nalilito ako lang. Nakaramdam ng mali. Ano ang mali? Kahit sinong nakatatandang kapatid mo ang magtagumpay sa hinaharap, maaari kang maging walang ginagawa na prinsipe, hindi ba ito ay walang kinalaman sa iyo? Tumanggo si Xinghe, oo, nakikita ko. Pagkatapos ay hinawakan ni Mu Concubine ang kanyang kamay at sinabi, huwag mong pag-usapan ang mga taong magulo, pumasok ka sa loob, gumawa ang aking ina ng ilang mga cake para sa iyo. Ito ang katangian ng sibilisasyon ng Anda. Hindi lang ito masarap, ngunit maaari rin itong gamitin bilang gamot sa pagpapagaling. Ilang araw na lang, aalis ka na papuntang Longsho. Kung nasugatan ka, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ang mga cake ng gamot na ito. Ina, pumunta sa isang tansong sibilisasyon. Hindi ba kailangan? Maaari kang kumain ng mga pastry nang hindi nasasaktan. Nakangiting sumang-ayon si Xinghe. Kasabay nito, ang hall ng Qiming. Pagkababa ni Tianhao at Guhong, naghiwa-hiwalay din ang mga courtier. Nang walang laman ng bulwagan, ipinakita ni Emperor Tianzhao ang pagod sa kanyang mukha. Ang dalawang rebeldeng ito ay talagang hindi nag-aalala sa mga tao. Okay lang sa iba, paano naisipan ni Lao Jio na manalo sa Sword God? Isang prinsipe at isang primera klaseng prinsipe, ngunit sa buong araw, gusto lang niyang lumaban sa pugad. Meron. Isang digmaan sa Anda sa hangganan, at hindi nila ito binanggit. Nagkaroon ng natural na sakuna sa mundo ng Derento, at hindi sila nagtanong. Hiniling ko sa aking mga pinagkakatiwalaang courtier na tumugtog ng ilang kopya, ngunit ito pala ay para kay Lao Jio at sa Sword God, with. Tulad ng isang maliit na puso, paano magiging kalmado si Gu at ibibigay ang trono sa kanila? Pumasok ang templo. Kamahalan, sa totoo lang, kung ang dalawang prinsipe ay talagang nagmamalasakit sa gobyerno, masaya ka ba? Pinaikit ni Tianzhao ang kanyang mga mata, Yu Shengyan, nagiging matapang at matapang ka kapag nagsasalita ka ngayon. Ang ministro ay tahasang sinabi na sa mga tuntunin ng paglilinang ng kanyang kamahalan, ang kanyang paghahari ay hindi maikli. Sa nakalipas na 2 taon, nakita ng ministro na ang enerhiya ng kanyang kamahalan ay talagang bumaba ng malaki. Marahil ay oras na upang maghanap ng oras upang linangin at pahabain ang buhay. Hayaan ang dalawa, maaaring ito ang tamang paraan para maayos na maibahagi ng prinsipe ang ilang mga usapin ng estado. Malamig na bamantong hininga si Emperor Tianzhao, akala ko hikayatin mo si Gugu na magbitiw. Iyon ay magiging isang malaking pagtataksil. Dahil tinulungan ng ministro ang kanyang kamahalan na umakyat sa trono, makikibahagi siya sa karangalan at kahihiyan sa kanyang kamahalan sa buhay na ito. Paano mo masasabi ang ganoong bagay? Napabuntong hininga si Yu Shengyan, kaya nga, sa loob ng maraming taon, ang mga monarko at mga ministro ay talagang nag-aalala sa katawan ng kanyang kamahalan. Ang paglilinang ay nangangailangan ng pag-iisa at katahimikan, na nangangahulugang dapat kang lumayo sa gobyerno. Prinsipe Rojian bansa, ang guhong na iyon ay dapat na hindi nasisiyahan, at kabaliktaran, kung ang isang maliit na kapabayaan, ang bansa ay nagkakagulo, paano ako magiging komportable? Sumimangot si Emperor Tianzhao.
Walang magawa si Yu Shengyan, sa huli, ayaw pa rin bitawan ng iyong kamahalan ang kapangyarihan, kaya walang sinabi ang ministro. Tumawa si Tian Zhao, ang iyong kabaitan, naiintindihan ko rin ito. Kung maglakas loob kang ipalagay ang mga bagay na ito sa harap mo, iyon lang. Ikaw, ano ang sinusubukang gantimpala ng iyong kamahalan? Tanong kaagad ni Yu Shengyan. Excited ka talaga. Umiling si Tian Zhao, na parang may iniisip, nga pala, dumating si Baines para maliwanagan ako. Halika, hindi ba ito ay isang pagbati sa Sword God? Naaalala ko ang ilang mga lumang kakilala, ilang beses na ba ang lumipas? Dapat ay nasa City of Destiny na ako ngayon. Namilog ang mga mata ni Tian Zhao, at sinabi niya, dahil gusto kong makakita ng matandang kakilala, diretso akong pupunta sa palasyo, at gusto ko siyang libangin. Hindi nagulat si Yu Shengyan, sige, sasanduan kita. Siya, hindi mo na kailangan. Gumawa ng maraming ingay. Naiintindihan, direktang iwinagayway ni Yu Shengyan ang kanyang kamay at umalis sa bulwagan. Si Emperor Tianzhao ay mukhang walang magawa, ang jade na ito ay nagbubunga ng usok, sa tatlong Diyos, siya ang pinakamasuwayin. Pagkaraan ng maraming taon, hindi pa rin siya mukhang isang mahalagang ministro ng isang bansa. Tila nagsasalita sa kanyang sarili, pagkaraan ng ilang sandali, tingnan ang walang tumugon, at si Emperor Tianzhao ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Bumaba siya sa trono, pumunta sa gitna ng bulwagan, at tumangala. Sa malawak na sinag, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim, nakasimangot. Sa harap niya, may dalawang plato, bawat isa ay naglalaman ng dalawang uri ng pastry na kulay pink at emerald green, ngunit 2 piraso na lang ang natitira. Lao Lian, narinig mo ba ako? Kinakausap ka ba ni Gu? Sabi ni Tian Zhao na may bahagyang kawalang kasiyahan. Makinig. Ang lalaking tinatawag na Lao Lian ay nagsabi sa isang walang kabuluhang paraan, hindi mo ba siya gusto, kaya panatilihin mo siya sa iyong tabi. Lubos na gumagalang si Pang Zon sa iyo, at hindi ko pa nakikitang nagsasalita ka sa kanya. Magandang salita, tinatawag ko siyang tuso at tuso sa bawat oras. Pinilit ni Tian Zhao ang kanyang dila at sinabing, huwag kang pumili, ang dalawang dessert na iyon, hihilingin ni Guhui sa chef na ipaghanda ka. Kailan? Narinig ito ni Lao Lian, masaya niyang inihagis ang 2 pinggan. Hindi naman kailangan sobra-sobra, tig-1 portion lang, gumawa lang ng 3 servings. Hindi naman matamis, kaya hindi dapat masyadong masarap. Kinailangan ni Emperor Tian Zhao na saluhin ito mismo, umiiyak at tumatawa, hindi ito masarap, at ninakaw mo pa rin. Hindi ko pa nakita ito dati. Dalhin mo sa panlasa. Ninakaw ba ito mula sa isang babae sa harem? Ano ang pagnanakaw kay concubine mo? Dumadaan lang ako, at titikim ako. Masayang sabi. Maan Palace. Si Emperor Tianzhao ay sumimangot at nag-isip, at sinabi, nagpapahayag ba si mo concubine ng kawalang kasiyahan sa mga gawain ngayon? Napakamot ng tenga si Lao Lian, depende kung ano ang hindi ka nasisiyahan. Natural. Ito ay sa nag-iisa, sa prinsipe at prinsipe Hong, sabi ni Emperor Tianzhao. Hindi totoo yan, tinuruan lang niya ng leksyon ng ika-9 na prinsipe, sabi ni Lao Lian. Turuan si Xinghe ng leksyon. Bakit? Tanong ni Emperor Tianzhao. Nagkibit balikat si Lao Lian at nagsabi, ang iyong anak, na alam na siya ay kalkulado, ay likas na hindi nasisiyahan at nakadarama ng mali. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong kalkulahin siya ng kapatid niya ng ganito. Si Emperor Tianzhao ay tumingin sa paligid at umiling, ang matandang ika-9 na ito ay napakawalang muwang pa rin. Sa aking mga anak, siya ang pinakamayaman. Pero okay lang, laging komportable si mo concubine sa pagiging simple, pero kung masyadong malakas si Xinghe, mapapahiya siya bilang biyenan. Sa mga babaeng ito sa harem, ang mga babae na si Mo ay hindi kailanman nakipaglaban o ninakawan. Bihirang malaman ang pangkalahatang sitwasyon kapag may nangyaring ganito. Speaking of which, matagal na akong hindi nakakapunta sa Maan Palace. Sa susunod na magdusa ang kanilang mag-ina ng matinding hinaing, dapat silang pumunta para aliwin sila. Tamad na makinig si Lao Lian, ito ang negosyo mo, kailan ihahatid ang dessert ko? Hindi mo ito kakainin kung hindi mo binubuo ang 3. Okay, hayaan mong may maghanda para sa iyo. Mukhang hindi ganoon din ang ginawa ng matandang urchin. Pagkatapos ayusin ang dessert, tumawag si Emperor Tianzhao ng isang pinagkakatiwalaang betang. Pumunta at maghanda ng ilang mataas na uri ng mga sandata sa antas ng espiritu, at pumunta sa Maan Palace kasama si Gu. Ngunit sa sandaling ito, isang kagyat na ulat ang dumating mula sa labas. Kamahalan. Ang malaking bagay ay masama. Ang concubine Yun Shu ay kumuha ng lason at nagpakamatay. Kabanata 4135 personal. Ano? Nang malapit nang umalis si Emperor Tianzhao patungong Maan Palace, agad siyang natigilan, lumubog ang mukha, lumingon siya ng walang sabi-sabi, at mabilis na tumakbo. Dumating ako sa isang liblib ngunit eleganteng patio sa pagitan ng harem at ng malamig na palasyo. Walang pangalan ang bakuran na ito, at iilan lamang sa mga tukoy na tao sa palasyo ang maaaring pumasok at lumabas. Ito ang tirahan ng concubine Yun Shu. Sa dating crown princess na ito, ang hipag na ito, si Emperor Tianzhao ay partikular din sa pag-aalaga sa kanya. Kahit na hindi sila opisyal na dumarating, ngunit paminsan-minsan ay dumadaan, sila ay bibisita upang ipakita ang kanilang biyaya at nostalgia. Anong nangyayari? Paano nakakakuha ng lason ang concubine Yun Shu?
Nagmamadaling pumasok si Emperor Tianzhao sa bakuran at nalaman na mayroon ng dalawang grupo ng mga tao ang tumutusok dito. Empress Ai Fei, ang marangal at marangal na Empress Pang, at ang mas maganda na si Zhu Fei, ay nakatayo lahat sa bahay kasama ang mga crony ng kanyang sariling pamilya sa ngayon. At isang blonde na babaeng Oslan, na nahihiya sa buwan, ay nakahiga sa kama at nawalan ng hininga. Ang aking asawa ay nagbibigay galang sa iyong kamahalan, sumaludo si Empress Pang, at agad na umamin ng pagkakasala, pakiusap, parusahan ang iyong kamahalan. Parusa. Anong ibig mong sabihin? Malungkot ang mukha ni Emperor Tianzhao. Lumuhod si Empress Pang bilang Panginoon ng harem, ang mga babae ang namamahala sa mga gawain ng harem. Ngunit ayaw kong hayaan ng mga taksil na masamang espiritu na makalusot sa palasyo at lason ang concubine Yunshu. Handa akong parusahan ng inyong kamahalan. Nakita ni Long Zhujiao ang tagpong ito sa gilid, na may bahid ng lamig sa kanyang mga mata, na panandalian. Kamahalan, bagaman ang reyna ang namamahala sa harem, kung tutuusin, hindi responsibilidad ng reyna na bantayan ang buong palasyo. Nang marinig ito ni Empress Pang, malamig na kumislap ang gilid ng kanyang mga mata. Tila nagmamakaawa si Long Zhujiao para sa kanya, ngunit binibigyang katwiran niya ang kanyang pagkakasala. Ikinaway ni Emperor Tianzhao ang kanyang kamay, tama na. Sino ang lamason sa concubine Yunshu? Nagpadala si Empress Pang ng isang tao para buhatin ang bangkay ng isang katulong sa palasyo. Sino ito? Tanong ni Emperor Tianzhao. Bumalik ka sa iyong kamahalan, nakita ng asasin ang token ng mansyon ni Prince Wei. Sinabi ni Empress Pang na may komplikadong mga mata, siguro ang matandang bandido ng mansyon ni Prince Wei ang hindi nasisiyahan sa concubine Yunshu. Si Prince Wei talaga ang dating prinsipe. Ang pinakaunang pamagat. Sa harap ni Emperor Tianzhao, walang nang ahas na banggitin ang titulong, dating prinsipe. Pagkatapos, may nagabot kaagad ng token at ilang natitirang lason kay Emperor Tianzhao. Tumingin si Emperor Tianzhao sa waist card, at lumubog ang kanyang ekspresyon. Iniwan ang iyong kamahalan ng buhay ni concubine Yunshu dahil sa pagmamahal sa kapatid ni Gu Nayan. Hindi ko inaasahan na may mga labi pa ang mga rebelde, at napakatigas ng ulo nila. Hindi lamang ang maingat na pagsisikap ng iyong kamahalan ay hindi naiintindihan, kundi pati na rin ang isang malupit na kamay. Namumula ang mga mata ni Long Zhujiao at sinabi niya, kaawa-awang concubine Yunshu, na tinanggap lang ang imbitasyon ng concubine, nag-iisip na pumunta sa Dragon Hunt at subukang alisin ang pagkakabuhol. Ito ay isang kalamidad. Sinabi ni Empress Pang, marahil ang hakbang na ito ang nagpagalit sa mga labi na ito at nagpaisip sa kanila na nakalimutan ni concubine Yunshu si Prince Wei. Tiningnan ni Emperor Tianzhao ang dalawang babae at naglakad papunta sa gilid ng kama. Matalim niyang tinitigan ang magandang mukha na iyon. Talaga, hindi na makabalik sa langit. Walang magawa ang imperial na doktor sa gilid, kamahalan, ang laso na ito ay dinalisay mula sa 7 espesyal na panggamot na materyales ng Oslan, kahit na mahirap labanan ang base ng paglilinang ng ginto. Nang dumating ang ministro, ang concubine Yunshu ay nalason ng gusto kaya namatay si Xiang Xiaoyo. Huminga ng malalim si Emperor Tianzhao, at pagkaraan ng mahabang panahon, tumalikod siya at sinabing, bagaman ang pagtatanggol sa palasyo ay hindi ganap na pananagutan ng reyna, ngunit ikaw bilang pinuno ng harem, ikaw ay masyadong nakaka-relax. Inutusan kitang makulong ng 7 araw at magsisi sa Diyos ng kapalaran. Tahimik na tumingin si Empress Pang kay concubine Zhu sa tabi niya, yumuko para tanggapin ang parusa. Pagkaalis ni Empress Pang, tinitigan ni Emperor Tianzhao pabalik ang karamihan sa kanila, na naiwan lamang si Long Zhujiao. Concubine Ai, ano sa tingin mo ang pagkamatay ni concubine Yunshu? Tanong ni Emperor Tianzhao na may komplikadong mga mata habang nakatingin sa kagandahan sa kama. Nabulunan si Zhu Fei, Chen concubine. Iniisip ni Chen concubine na siya ang pumatay kay Sister Yunshu. Bakit mo nasabi iyan? Kinagat ni Zhu Fei ang kanyang ibabang labi, kung hindi siya hiniling ni Chen concubine na lumahok sa Dragon Hunt, baka hindi. Ang bagay na ito ay ipinangako ni Gu, hindi ba't sigurin ang makasalanan na pumatay sa kanya? Kamahalan, mangyaring huwag mong sabihin iyon, inaasahan lamang ng kamahalan na malutas ni Sister Yunshu ang buhol, at paano mo ito maiisip? Bumantong hininga si Emperor Tianzhao, noong mga araw na iyon, nakita siya ni Gu sa unang pagkakataon, at nasa daan pa ito upang maglakbay. Siya ang kandidatong santo ng tribong Yunshan, na kilala bilang Uni Demon Girl, at saan man siya pumunta, baliktad ang lahat ng nilalang. Mamaya, nang ipakasal niya si Prince Wei at maging Crown Princess, tinanong ko siya kung bakit pinutol niya ang kanyang mga pakpak at naging isang ibon sa isang hall. Alam mo ba kung paano niya sinabi sa akin? Zhu umiling ang babae, hindi ko alam. Sabi niya, ayaw niyang maging santo sa templo, gusto lang niyang maging reyna na mangangibabaw sa mundo. Mapait na ngumiti si Emperor Tianzhao, siya ay napakadirekta, kaya prangka, hindi talaga. Magtakpan. Ngumiti si Zhu Fei at sinabi, Sister Yunshu, talagang nangangahas siyang magmahal at mapot, bihira siya sa mga babae. Wala akong tulong ng 3 Diyos noong panahong iyon, at hindi sapat na makipagkompetensya kay Haring Wei para sa mundo, kaya manahimik na lang ako. Ngayon na iniisip ko ito, kung handa akong sabihin sa kanya sa oras na iyon, maaaring hindi si Haring Wei ang nanalo sa mundo. Hindi siya oo, mayroon bang pag-aalangan? Sabi ni Tian Zhao dito, baka sa ekspresyon niya ang pagod at pagsisisi. Kamahalan, ang lalaki ay namatay, mangyaring magdalamhati.
Mukhang nanlumo si Zhu Fei at nagmamadaling niyakap ang braso ni Emperor Tianzhao. Hinaplos ni Emperor Tianzhao ang mukha ni Long Zhujiao, ayos lang ako, concubine ay, maganda ang relasyon mo kay concubine Yunshu, hindi dapat isa publiko ang kanyang libing, magagawa mo ito sa ngalan mo, huwag mo siyang mali. Huwag kang mag-alala, kamahalan. Tumango si Zhu Fei. Mag-ingat sa iyong sarili sa hinaharap. Sinabi ni Emperor Tianzhao nang may habag, ikaw ang pinaka-hindi mawawala sa iyo. Si Zhu Fei ay mukhang inosente at naguguluhan, kamahalan, ano ang ibig sabihin nito? Ang babae na ito ay hindi mula sa mansyon ni Prinsipe Hui. Ipinanganak at simple, paano ka mapapatay? Ang puso ng pag-iingat laban sa iba ay kailangang-kailangan, tandaan, bilin ni Tian Zhaodi. Tumango si Long Zhujiao na parang hindi niya naiintindihan. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Emperor Tianzhao, at si Long Zhujiao ang namamahala sa pag-aalaga sa libing ni concubine Yunshu sa looban. Pero hindi nagtagal, may pumasok na babaeng opisyal. Ina Shafei, patay na ba talaga ang tao? Tumingin si Long Zhujiao sa kanya at biglang nakilala ang tao. Bakit ka pumunta sa palasyo? Nag-aalala si Prince Hong, hayaan mo akong magtanong, bulong ng babaeng opisyal. Ang maldito na si Pang Shi na ito ay hindi alam kung saan niya nakita ang token ng mansyon ni Prinsipe Hui, na tinawag na scapegoat, at nilaso ng concubine Yunshu hanggang sa mamatay. Medyo inis na sabi ni Long Zhujiao, akala niya magkasama kami ni Yunshu. Maganda ang relasyon ng concubine at concubine, kapag nagustuhan na talaga ni concubine Yunshu, hindi na niya tayo mapipigilan. Ngunit ang hanggal na bagay na ito, hindi ko alam, hindi siya sineseryoso ng palasyong ito bilang reyna, concubine Yunshu. Ngunit ito ay ginagamit upang harapin ang Sword God. Ang mahinang sinabi ng babaeng opisyal, walang silbi ang pagsasabi ng mga bagay na ito, kung gustong malaman ng prinsipe kung ano ang susunod na gagawin ng Empress. Pinatiyak mo sa kanya, kung walang angkop na kandidato, ito ay magiging isang malaking bagay para kay Bengang. Sa kalagitnaan ng pangungusap, ang dating sa bahay ay biglang sumigaw sa takot. Yun. Concubine Yunshu. Concubine Yunshu ay buhay. Kabanata 4136 na pakinggan ito. Ang concubine Yunshu ay nabuhay na muli mula sa mga patay, na ikinagulat ng karamihan sa palasyo. Si Emperor Tianzhao ay orihinal na nanlumo, itinaas ang kanyang ulo at bumantong hininga sa kalangitan, ayaw makarinig ng ganoong pagsabog bago siya naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Si Emperor Tianzhao ay nagmamadaling bumalik sa bakuran, sa oras na makita ang concubine Yunshu na nakaupo sa ulo ng kama, na sinusuri ng imperial na doktor. Paano na? Sinabi ni Long Zhujiao na may kagalakan sa kanyang mukha sa oras na ito, kamahalan, ikaw ay tunay na banal. Sister Yunshu. Nabuhay talaga. Itinaas ni concubine Yunshu ang kanyang ulo at tumingin kay Tianzhao. Matapos maranasan ang buhay at kamatayan, ang kanyang mga mata, bilang karagdagan sa pag-ibig na damdamin na ipinanganak niya, ay nagdagdag ng pakiramdam ng pagsasarili at pagpipino. Sa ganoong tingin lang ay parang nakuryente ang puso ni Emperor Tianzhao. Sino ang maaaring magbunyag ng gayong hiwalay na kagandahan sa mga marangal na kababaihan ng palasyo ng imperial na nababad sa sekular na mundo sa buong araw? Kamahalan, concubine Yunshu, ang mga lason sa katawan ay nawala na. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagkumpirma, bumangon ang imperial na doktor at nagulat. Anong nangyayari? Hindi mo man lang sinabi na wala ng paraan para makabalik sa langit. Tanong ni Emperor Tianzhao. Ang imperial na doktor ay nagpawis sa malamig na pawis, ito. Tila ito ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Si Lord Frigga po. Biglang sabi ni concubine Yunshu. Magandang Diyos. Nagulat si Tianzhao. Oo, paggunita ng concubine Yunshu, noong bata pa ako, dati akong kahaliling santo ng Temple of Beauty, at minsan akong pinagpala ng mga Diyos. Walang nangyari sa oras na iyon, at naisip ko na ito ay isang banal na biyaya lamang upang panatilihin ang aking mukha at maging maganda. Hanggang sa pagkalaso na ito ay napagtanto ko na si Lord Frigga, ang nagbigay sa akin ng proteksyon sa buhay. Tumango ang doktor ng imperial, pabor ng Panginoong Diyos, mayroon talagang mga kaso ng muling pagkabuhay. Lalo na ang ilan sa mga makapangyarihang anak ng mga Diyos sa kasaysayan, kahit na ang kanilang mga katawan ay nawasak, ang Panginoong Diyos ay gagawa ng paraan upang sila ay muling buuin. Bagaman makapangyarihan ang lason na ito, kung personal na kumilos ang Diyos ng kagandahan, hindi ito magiging problema. Bagaman ang Diyos ng kagandahan ay hindi ang pangunahing labanan. Diyos, ngunit isa ring tunay na lumikha. Nang marinig ito ni Emperor Tianzhao, nabuhayan siya ng loob, tila ayaw ng Panginoong Diyos ng ganoon kagandang babae, kaya umalis na lang siya. Mabuti yan, Sister Yunshu, kung aalis ka lang ng ganito, ang aking kapatid na babae ay hindi magiging komportable sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Umakyat si Zhu Fei at hinawakan ang kamay ni Yunshu. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Ito ay lahat ng mga utang na kailangan kong bayaran. Hiniling ni Emperor Tianzhao sa kanyang mga tagapaglingkod na umatras bago siya same time na nagsabi, Yunshu, huwag kang mag-alala, hindi na mauulit ang ganitong bagay. Sa pagkakataong ito, para sa kaligtasan, kung ayaw mong pumunta, huwag. Pupunta ako, ang concubine Yunshu ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, may mga taong ayaw akong paalisin, kaya aalis na ako. Ate, gusto mo talagang pumunta? Ayos ka lang ba? Lihim na nagalak si Zhu Fei sa kanyang puso, at nag-aalala na si Yunshu ay matakot, tila nag-iisip siya ng sobra.
Sinabi ni Yunshu, isang beses na akong namatay. Ang asawang si Yunshu sa aking nakaraang buhay ay namatay na. Ngayon, ako ang bagong Yunshu, at gusto kong magsimulang muli. Sa pagitan ng mga salita, ang titig ni concubine Yunshu, tumingin siya ng malalim kay Emperor Tianzhao. I restart. May naintindihan si Emperor Tianzhao sa isang iglap, at hindi niya maitago ang bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Okay, kung gusto mong umalis, iingatan kitang ligtas at maayos. Sa wakas ay dumating at mabilis na umalis ang isang bagyo. Dahil masyadong magical ang bagay na ito, marami ang hindi naniniwala dito. Ito ay kumalat sa iba't ibang lugar sa banal na sibilisasyon ng kaliwanagan, at ito ay naging iba't ibang mga bersyon. Tanging ang pangalan ng Diyosa ng kagandahan, Frigga, ang tila mas malakas. Ang pangunahing Diyos ng Florera na ito, na hinanap lamang sa sibilisasyon ng Aztlan, kamakailan ay binigyan ng higit na pansin dahil sa Diyos ng Espada. Ngayon dahil sa lihim na balita ng palasyo, maraming tao sa palengke ang nagsimulang maniwala dito. Si Yefan sa Longcheng ay walang pakialam sa ganitong uri ng bagay. Napuno siya ng damdamin para sa isang liham ng imbitasyon na dumating ayon sa schedule. Sa pag-aaral, tiningnan ni Yefan ang mga ginintoang dokumento sa mesa at hindi niya maiwasang matawa sa kanyang sarili. Master, ito po. Bumalik si Akyun mula sa labas at nakita ang mga gamit sa mesa, hindi niya maiwasang magtanong. Ito ay ipinadala sa akin ng akademya at hiniling sa akin na lumahok sa bagong round ng 10 mga selection. Hindi ba ibig sabihin sa hinaharap, hindi na kailangang makipagkompetensya para sa 10 upuan? Sinabi ni Yefan, hiniling sa akin na maging isang opisyal ng pagtatasa, hindi isang hukom. Mag-aaral, mga hukom. Halos kaya, nakangiting sabi ni Yefan, nahihirapan ako noon, kung paano sumali sa pagpili ng 10 upuan na ito, at ang resulta. Ito ay naging isang paraan ng pakikilahok. Sinabi ni Akyun, itong walang hanggang The Great Emperor, sa kanyang mga kamay at mata, ay nagsabi na ang young master ay talagang nakapasok sa akademya, at ito ay isang trabaho pa rin. Sa pagkakaalam ko, ang mga hukom ng 10 upuan ng akademya ay karaniwang ang mga tagahatol sa templo. Ang young master ay dapat ang unang Shenlong Patriarch sa kasaysayan na maging isang examiner, at ito ay bihira din. Siya ay hindi isang tao sa templo, ngunit maaari niyang kunin ang posisyon na ito. Ngumiti si Yefan, wala akong pakialam sa mga maling pangalan na ito. Sa totoo lang, ito ay isang bagay na gusto kong gawin. Nakakatuwang panuorin ang mga taong nag-aaway. Nanunood ng mga laban ng henyo. Iyan ay mas kawili-wili. Naramdaman ni Yefan na bihira para sa Eternal na gumawa ng isang bagay na nasiyahan sa kanya. Gusto ko talagang wakasan ang kasuklam-suklam na dragon hunt na iyon sa lalong madaling panahon, at magmadali at maging ito ang assessment officer. Ngumiti si Yefan at sinabing, hindi ako manloloko para sa Eternal. Kung gusto ng kanyang anak na mauna, kailangan niyang tingnan ang kanyang sariling kakayahan. Ngumiti si Akyun, guro, bago iyon, may sasabihin ako sa iyo. Alam mo ba ang mag-ina ni Long Linlang? Tanong ni Yefan. Tumango si Akyun, tulad ng inaasahan ng young master, itong Long Linlang ay hindi simple. Pagkatapos magsalita, tumahimik si Yefan. Ang hindi malinaw ngayon ay kung alam ba ng Long Choksi na ito ang lahat ng ito. Hindi niya alam, sabi ni Yefan. Oh, paano ko makikita? Sinabi ni Yefan, hindi ko siya kilala, ngunit kilala ko ang kanyang espada. Espada, hindi siya magsisinungaling. Matapos marinig ito, hindi na nagtanong si Okan, kung ito ang kaso, alam niyang dahil niloloko siya ng kanyang biolohikal na ina, ito ay dapat na isang malaking dagok. Ang Longziyang na ito ay talagang nakakadiri sa sukdulan. Malamig na sabi ni Yefan. Sa totoo lang, ang matandang alipin na ito ay labis na nagulat na ang Longziyang na ito ay hindi tumakas, at may intensyon pa ring maging kaaway ng young master. Bumantong hininga si Akyun, naiisip ba niya na ang mga paraan na ito ay maaaring humawak sa young master? Napangiti si Yefan He at sinabi, Tito Kyun, iba ang mga tao sa isa't isa. Not to mention, hindi ako masyadong kilala ni Long Ziyang. Kahit alam niyang life and death na sitwasyon ang kalsadang ito, hindi pa rin niya maiwasang makipagsapalaran. Siya ay gumagawa ng masama, naglalakad sa dulo ng kutsilyo, at namuhay ng ganito sa halos buong buhay niya, na patuloy na kumikita, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng swerte. Feeling niya, basta maalalahanin at tuso, lagi siyang mananalo. Kaya hindi ako natatakot sa akin, dahil, hindi siya nawala ng matinding pagkatalo, kulang siya sa paghanga. Tumango si Akyun, gagawin ito ngayon ng young master, oh. Huwag mag-alala, panatilihin ang mga ito ay kapaki-pakinabang pa rin. Sabi ni Yefan. Hindi na nagtanong pa si Akyun, nag-isip sandali, at pagkatapos ay sinabing, may isa pa, baka dapat pakinggan ito ng young master. Kabanata 4137 Chips. Tito Kyun, huwag kang maglibot sa pagitan natin, mag-usap tayo ng diretso, nakangiting sabi ni Yefan. Walang magawang sinabi ni Yekyun, young master, patawarin mo ako, matagal na akong nakasama ng aking amo, at nakasanayan ko ng magsabi ng ilang mapanlinlang na bagay. Haha, totoo yan. Kumpara sa matandang foodie na si Riddler, magaling ka. Yefanle Road. Tumango si Yekyun at nagpatuloy, iyon lang, may balita mula kay Baines na inimbitahan siya ni Emperor Tianzhao sa palasyo upang gunitain. Bahagyang nag-isip si Yefan, at sinabing, I see, huwag kang mag-abala.
Sa parehong oras, sa palasyo sa isang eleganteng lakeside pavilion. Si Emperor Tianzhao ay nag-aliw kay Baines ng mag-isa, at si Yu Shengyan, bilang isang matandang kakilala, ay sinamahan siya. Napakaraming taon na ang lumipas, Baines, sa mga matandang kakilala ni Gu, mas matanda ka kay Gu. Maluwag na ngumiti si Baines, kamahalan, ang talento ng anak ng Diyos ay naalis, natural, tumatanda na ako. Speaking of which, isa na akong masamang matanda ngayon, at hindi pa rin ito naaayawan ng kamahalan. Nahihiya talaga akong imbitahan ako dito. Ngumiti si Emperor Tianzhao at sinabing, ano ang sinasabi mo? Noong nakilala ka ni Gu, ikaw ay isang apprentice lamang, hindi isang Diyos ng bituin. Bukod dito, hindi ka isang ordinaryong masamang matandang lalaki, kung hindi, paano ka magkakaroon ng upuan sa Oslan Alliance? Baines he waved his hand, para lang sa ilang young elders ang manguna. Pagkatapos ng ilang taon, oras na para magretiro. Ang paglalakbay na ito sa mga lumang Diyos ay dapat ang huling pagkakataon. Hindi pag-aaksaya ng oras na makita ang kamahalan. Niyugyug ni Emperor Tianzhao ang baso ng alak, na parang nagtatanong ng hindi sinasadya, gusto mong magretiro, walang opinyon ang Diyos ng Sword. I retire, anong kinalaman ko sa Sword God? Ang Diyos ng Espada, ang Diyos ng Tibak ay nasa Oslan na ngayon, halos palitan ng dating Diyos ng Kalikasan, mayroon kang bahagi ng kredito para dito. Ngumiti si Emperor Tianzhao at sinabi, bagaman hindi ko pa nakikita ang Diyos ng Espada, narinig ko na ang Diyos ng Espada at ikaw ay may kakaibang relasyon. Tila biglang ngumiti si Baines, kaya, pumunta sa akin ang kamahalan para magtanong tungkol sa Sword God. Ang usapin ng matatanda. Ikaw, sa posisyong nag-iisa, kapag nakita mo ang Shenlong Royal Family at tulad ng isang patriarch, gusto mo bang malaman ang higit pa tungkol dito? Umiling si Emperor Tianzhao at sinabing, kung ayaw mo, niloloko mo ba ang dati mong kaibigan? Ang mga sinabi ng iyong kamahalan ay medyo makatwiran. Tumango si Baines at sinabing, napakabait ng Sword God sa ating Dragon Blood Tree, at maging sa buong sibilisasyon ng Oslan. Hinahangaan ko ang Sword God sa aking puso, ngunit mayroon ding pakiramdam ng pagkamangha. Dapat itong maunawaan ng iyong kamahalan. Sa iyong mga mata, ano ang tingin ng Diyos ng Espada sa Shenki Empire? Saglit na nag-isip si Baines, at seryosong nagsabi, hindi pa ito binanggit ng Diyos na Espada, ngunit sa aking palagay, ang kanyang kamahalan ay ganap na hindi kailangan. Mag-ingat. Ay treto lang ang Sword God bilang patriarch ng nakaraang Shenlong Royal Family at tretuhin ito ng normal. Oh, sinabi ni Emperor Tianzhao ng may labis na interes, bakit mo nasabi iyan? Sinabi ni Baines, upang magsabi ng isang bagay na hindi kasiya siya. Sa mata ng Sword God, ang kanyang kamahalan ay isang simbolo lamang, hindi isang numero unong tao. Pinaikit ni Emperor Tianzhao ang kanyang mga mata na may mapaglarong ekspresyon, magpatuloy sa pagsasalita. Sa mata ng isang creator tulad ng Sword God, ang kanyang kamahalan ay ang kasalukuyang emperador lamang ng Shenki Empire, at hindi mahalaga kung ano ang pangalan, pinagmulan, o background ng kanyang kamahalan. Ngunit kahit na hindi sineseryoso ng Sword God ang kanyang kamahalan, sineseryoso pa rin niya ang kanyang kamahalan at hindi magiging bastos sa kanyang kamahalan. Dahil, ang kinakatawan ng inyong kamahalan ay ang pambansang prestihiyo ng Shenki Empire, iyon ay, ang dignidad ng emperador ng langit. Sinabi ni Baines, oo, hindi kailangang mag-alala ng sobra ang kamahalan tungkol sa Sword God, makisama ka ng normal. Huminga ng malalim si Emperor Tianzhao, uminom ng alak, at nag-isip sandali. Kahit na nakikinig sa sinabi mo, ang puso ni Gu ay may kaibuturan, at biglang naging bukas ang lahat. Pero hindi ako komportable, tama ba? Hindi napigilan ni Yu Shengyan na tumawa sa tabi niya. Pinandilatan siya ni Emperor Tianzhao, tinanong kita na magsalita, ngunit hindi mo sinabi. Kung hindi mo sinabi, nagmamadali kang sumagot. Binuksan ni Yu Shengyan ang folding fan, at maluwag na sinabi, kamahalan na masyado kang nag-aalala, hanggat ang Emperor Destiny sa isang araw, walang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyong kamahalan maliban sa iyong sariling maharlikang pamilya. Mayabang ka. Inihagis ni Emperor Tianzhao ang baso ng alak ng direkta kay Yu Shengyan. Si Yasheng ay nataranta, kung gusto mong pag-alitan mo ako, may suot akong bagong damit. Isang pirasong damit lang, bibigyan kita ng 100 piraso. Sabi ni Emperor Tianzhao. Kung gayon ay magpapasalamat ako sa kanyang kamahalan Long En. Lumuhad si Yu Shengyan at walang sabi-sabing nagpasalamat sa kanya. Noon lamang napagtanto ni Emperor Tianzhao na siya ay tumalon sa isang bitag, siya ay nanginginig sa galit. Itong alak, ito na ang katapusan. Baines, hindi kita ipapadalang mag-isa. Dahil matandang magkaibigan kayong dalawa ni Oslan, mag-isa na lang tayo. Sabi ni Emperor Tianzhao, pinandilatan si Yu Shengyan, tumalikod at umalis. Saglit na natigilan si Baines, nakatingin kay Yu Shengyan na dahan-daang bumangon. Ganito lang ang pakikitungo mo sa kanya. Hindi ba't masyadong rebelde? Huwag kang maging tanga, kamahalan, paano ka makakahanap ng taong maaalala ang nakaraan? Ngumiti si Yu Shengyan, siya ay mula sa iyo. Wala na akong planong samahan ka, humanap na lang ng dahilan para umalis. Hindi rin galit si Baines, so you extorted 100 pieces of clothes by the way. Kung mas ganito ako, mas sigurado siya sa akin. Tingnan mo ang pangzon na yun at ang mapait na monghe na iyon, paano ako mapapakain sa pamamagitan ng paghahalo? Si Yu Shengyan ay mukhang mahiyain.
Sumang-ayon si Bynes, at saka tumingin sa paligid. Sheng Yan, may itatanong ako sa iyo. Ang pumatay na iniligtas ng aking guro noon ay nasa palasyo pa rin. Ang ibig mong sabihin ay ang lalaking humipo sa kusina sa kalagitnaan ng gabi para magnakaw ng mga sugar cake. Napatingin si Yu Sheng Yan. Yung taong yun. Dapat nandyan, bagamat ilang dekada ko na siyang hindi nakikita, hindi ko maramdaman ang hininga niya, sabi ni Sheng Yan. Kung gayon, paano mo nasisigurong nandoon siya? Madalas na hinihiling ng iyong kamahalan ang kusina na gumawa ng ilang kakaibang matamis, at dapat itong 3 servings, hindi ang obsessive-compulsive killer, sino pa kaya ito? Tanong pabalik ni Yu Sheng Yan, tinanong mo siya ano ang ginagawa mo. Sinabi ni Bynes, minsan sinabi ng aking guro na kapag ang taong iyon ay umalis sa kanyang pagkahumaling, siya ay magiging isang tagalikha, ngunit kapag ang kanyang pagkahumaling ay binitawan, ang kanyang buhay ay masisira. Napakasama. Maging isang creator. Mayroon bang ganoong magandang bagay? Walang pakialam na sabi ni Yu Sheng Yan. Umiling si Bynes, nandito ako sa pagkakataong ito para imbestigahan kung nandoon ba ang taong iyon. Kung nandoon siya, ito ay talagang isang nakatagong panganib. Anong nakatagong panganib? Mahigpit na sinabi ni Bynes, kamahalan, kung wala siyang sapat na chips, hindi niya makakasundo ang Sword God. Ngunit kung sa tingin niya ay mayroon siyang mga chips, kung gayon, maaaring hindi siya makapag-enjoy sa Sword God. Sumimangot si Yu Sheng Yan, nag-aalala ka. Sword God. O nag-aalala tungkol sa iyong kamahalan. Mukhang naiinis si Bynes, nag-aalala ako sa mundo. Naniniwala ako sa iyo. Puno ng pang-aalipusta ang mukha ni Yu Sheng Yan, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Kabanata 4138 Pinipigilan kang mamatay. Palasyo, Qiming Hall. Si Emperor Tianzhao ay bumalik sa kanyang ginintoang trono mag-isa, nakatingin sa malayo nang walang sinasabi. Mula sa kanyang upuan, tanaw niya ang sentro ng lungsod ng tadhana, ang Destiny Square. At doon, isang marengel na iskultura ng Emperor Destiny, na nakataas sa mga ulap. Sa buong Shenko, at maging sa buong mundo, walang data ng video ng Emperor of Destiny. Walang naglalakas loob na gamitin ang larawan ni Destiny ng basta-basta, maliban kung sila ay pagod na sa buhay. Mayroon lamang 2 lugar upang makita ang mukha ng dakilang emperador ng langit. Ang isa ay ang Academy. Bilang pangalawang upuan sa kasaysayan, may sariling iskultura ang Destiny. Pangalawa, ito ay ang imperial na lungsod na nakasaksi sa maluwalhating kasaysayan ng Emperador Tianming. Ang pambansang guro na si Zongzuyo ang namamahala sa pagkumpleto ng rebulto. Nasanay na si Emperor Tianzhao sa pagkakaroon ng rebultong ito mula nang maalala niya. Pero nitong mga nakaraang taon, hindi niya alam kung bakit, habang tinitignan niya ang rebulto, mas lalong hindi maipaliwanag ang discomfort na nararamdaman niya. Sayang. Sa mahabang buntong hininga, tila kinakausap ni Emperor Tianzhao ang kanyang sarili, mga simbolo. Ano ang layunin ng lahat ng ginawa ni Gu? Inabot niya at hinaplos ang kanyang imperial chair, umupo ka sa what's the point of being in this position. Sa hall, nagkaroon ng katahimikan saglit. Si Emperor Tianzhao ay mukhang walang magawa at tumangala sa sinag. Lao Lian, kung hindi ka kakain, hindi mo ako makakausap. Alam kong hindi ako papapasukin ng mga tao, para lang makausap ka. Pero, sumulyap siya at nakitang walang tao sa beam. Dito, isang malabong boses ang nagmula sa likuran ni Emperor Tianzhao. Nagulat si Emperor Tianzhao at nagmamadaling tumalikod, nakita ko lang si Lao Lian na may hawak na pilak na tray at kumakain ng chowto cake sa loob. Magkayakap silang tatlo, isinubsob sa bibig, at sarap na sarap. Ilang beses ko na bang sinabi, huwag kang biglang sumulpat sa likod ng mag-isa, tinakto ni Emperor Tianzhao ang kanyang puso. Kanina pa ako nakatayo dito. Nawala ang kaluluwa mo at hindi mo nakita. Sinisisi mo pa rin ako. Nadama ni Lao Lian ang pagkakamali. Ikanaway ni Emperor Tianzhao ang kanyang kamay, ayan, kumain ka muna, at pagkatapos ay makakakain ka na. Hindi magalang si Lao Lian, diretso siyang umupo sa mesa, at sabay na kinain ang natitirang 3 piraso. Sumimangot si Emperor Tianzhao, ngunit walang sinabi. Pagkatapos kumain ni Lao Lian, tinanong ni Emperor Tianzhao, nandito na si Bynes, bakit hindi mo ako puntahan? Si Yu, teacher niya ang nagligtas sa akin, hindi ang batang iyon. Walang pakialam si Lao Lian. Daan. Ayon sa sinabi niya, ang Sword God ay hindi kinuha si Gu sa kanyang mga mata, nagseselos lang siya sa Emperor of Heaven, para hindi siya maging masama para kay Gu. Ano sa palagay mo? Sinipsip ni Lao Lian ang bean paste sa kanyang daliri at sinabing, ganyan ang orihinal. Kung hindi dahil dito, hindi ako magiging tamad na protektahan ka. Anong ibig mong sabihin? Nakilala mo na rin. Walang sino man sa mundo ang naglalakas loob na pumatay ng nag-iisa, kaya pumayag kang maging lihim na bantay na ito. Iyan ang dahilan. At saka, hindi mo ako hihilingin na pumatay ng tao, at bigyan ako ng mga matamis, na ay mabuti. Pagkalipas ng maraming taon, ito lang ang hinahabol mo. Hindi sinasadyang nagtanong si Emperor Tianzhao, hindi mo ginawa. Naisip mo na ba ang tungkol sa paghakbang sa kaharian ng lumikha, at magkaroon ng magandang pakikipaglaban sa mga Diyos ng espada? Haha, haha. Biglang tumawa si Lao Lian at halos gamulong sa mesa. Anong tinatawa-tawa mo? Medyo hindi nasisiyahan si Tianzhao. Pinunasan ni Lao Lian ang mga luha mula sa kanyang pagtawa, kamahalan,
masyado mong mababa ang tingin mo sa akin. Sa tingin mo ba, ano ang Emperor Sword? Ito ay kinikilala bilang ang pinakamalakas na sandata, at dapat lang itong umiral sa mga alamat. Ang kapangyarihan ng mga hari. At saka, napanood ko rin ang video sa Aslan, ang taong iyon. 80% hanggang 70% ay ang Dragon Snake, na maaari lamang itanim sa 9 Tribulations Asher Dragon God Beast. Ang Emperor Sword at Dragon Snake, kaya niyang pumatay hindi ka makakapatay ng sinuman. Ang dalawang halos imposibleng kakayahan laban sa langit ay puro sa isang tao, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kahit na ang iyong mga ninuno ay nakatakdang mamatay, malamang na hindi nila alam kung paano. Ang pagpatay sa kanya ay maglilimita at magpapalaya sa kanya sa pinakamaraming. Sa tingin mo ba kung ako ay tumuntong sa larangan ng paglikha, magagawa kong makipagkompetensya sa Diyos ng Espada? Hindi mo ako pinapatawa, o hinihiling mo sa akin na mamatay. Medyo namutla ang mukha ni Emperor Tianzhao, talagang napakalakas. Kaya niyang patayin ang mundo, ngunit hindi siya kayang patayin ng mundo. Hindi ba ito isang rogue? Emperor Sword at Qinglong, na may anumang uri ng talento, ay madaling salakayin ng iba. Selos, tiyak na hindi kakaunti ang mga taong gustong mamatay siya. Maaaring linangin ng Sword God hanggang sa Creation Realm, ang kanyang karanasan ay tiyak na hindi maiisip ng mga ordinaryong tao. Lao Lian said, he can survive, which shows that he is really capable. It's not a rogue, let alone luck. Kumunot ang noo ni Emperor Tianzhao at sinabing, ibig mong sabihin. Ang isang ulila ay maaari lamang gumalang sa kanya, mag-alay sa kanya, at hindi makakasakit sa kanya kahit kaunti. Ipinapayo ko sa iyo na alisin ang ilang mga pag-iisip. Hindi banggitin ang tama ang Sword God ay magalang, at hindi ito nahihiya. Ang Eternal Emperor, na dumating upang batiin ang kanyang sarili, ay isang walang awa na karakter na halos hindi tumitingin sa templo. Bumantong hininga si Lao Lian, sa totoo lang, sa tingin ko ay tama si Yu Shengyan. Tama iyon, mas mabuting magbitiw ka at magsanay, mabuhay ng ilang taon, at humanap ako ng matamis na makakain. Natahimik sandali si Emperor Tianzhao, at nagtanong, kung balang araw, talagang ituturing ng Diyos ng Espada ang nag-iisa. Ano ang mangyayari sa iyo kung papatayin mo ako? Napakamot ng batok si Lao Lian, medyo nahihiya. Nang malapit ng sumuko si Emperor Tianzhao, sinabi ni Lao Lian, kung hindi ako mamamatay, pipigilan kitang mamatay. Saglit na natigilan si Emperor Tianzhao, pagkatapos ay ngumiti ng maluwag, tama na. Sa sandaling ito, isang tunog ng notification ang nagmula sa labas. Kamahalan, ang tagapagtanggol ng bansa ay humihiling na makita ka. Pang Zon. Sumimangot si Emperor Tianzhao, ang matandang ito ay nag-iisa sa loob ng maraming taon, at nang siya ay imbitahan sa seremonya ng pag-aalay ng mga sakripisyo sa mga Diyos, siya ay nahihiya na lumabas. Bakit siya nagkusa na pumasok sa palasyo ngayon? May sasabihin sana si Emperor Tianzhao kay Lao Lian, ngunit nawala na muli si Lao Lian. Papasukin mo siya. Umupo si Emperor Tianzhao sa kanyang upuan, lumubog ang kanyang mukha na parang tubig. Maya-maya, isang matangkad, ngunit napakapino ang hitsura ng lalaki na tuloy-tuloy na pumasok sa bulwagan. Aking Ministro Pang Zon, nakita ko ang iyong kamahalan. Isang magiliw na ngiti ang lumitaw sa mayabang na mukha ni Pang Zon. Emperor Protector, tagal na kitang hindi nakikita, bakit may oras ka ngayon para makita si Gu? Nakangiting tanong ni Emperor Tianzhao. Nahihiya talaga ang matandang ministro. Pumunta ako ngayon sa kamahalan dahil gusto kong magmakaawa sa kamahalan na pumayag sa isang bagay. Ang tagapagtanggol ay magalang, ngunit okay lang na sabihin ang isang bagay. Nakangiting sinabi ni Pang Zon, ang matandang ministro ay isang military attaché, at lalo kang natutuwa. Sword, sa pagkakataong ito ay narinig ko na ang Dragon Hunt ay may partisipasyon ng Emperor Sword God. Ang matandang ministrong ito ay matapang at gustong lumahok sa Dragon Hunt. Si Emperor Tianzhao ay mukhang nagulat, ang tagapagtanggol ng bansa ay wala sa bahay, ngunit ang balita ay may sapat na kaalaman. Matandang ministro pagkatapos ding marinig ang sinabi ng kasambahay, talagang makati, kaya't naparito ako upang magmakaawa sa kanyang kamahalan na pumayag. Mukhang nahihiya si Pang Zon. Ngumiti si Emperor Tianzhao, ito ay isang maliit na bagay lamang. Ang tagapagtanggol ng kaharian ay nagsasabing siya ang unang eskrimedor sa mundo, ang unang eskrimedor sa mundo. Natural lang na pumunta upang makilala ang Diyos ng Espada saglit. Hindi ito may kukumpara, ito lang. Gusto ko lang pag-usapan ang ilang mga problema sa paglilinang sa malapit na distansya, mahinhin na sabi ni Pang Zon. Alam ni Guo, kung gayon ang tagapagtanggol ng bansa ay sasama kay Gu. Kami, ang monarko at ang ministro, ay matagal nang hindi lumalabas upang maglaro ng magkasama, nakangiting sabi ni Tian Zhaodi. Saglit na natigilan si Pang Zon, pagkatapos ay agad na tuwang-tuwa at lumuhad para magpasalamat sa kanya. Ang matandang ministro ay pinarangalan. Tumingin si Emperor Tianzhao kay Pang Zon na nakaluhod sa bulwagan, ngunit may malungkot na tingin sa kanyang mga mata. Kabanata 4139 na maaaring umupo. Chapter 4139 na matapos makaupo. Kasama ni Pang Zon para pasalamatan siya, nagretiro siya ng husto. Nang wala na ang mga tao, naikuyom ni Emperor Tianzhao ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Matanda, hindi ko talaga sineseryoso ang kalungkutan, at ngayon ay wala akong planong magpanggap.
Ang boses ni Lao Lian ay nanggaling sa walang laman na bubong, hindi ba't sasali lang sa Dragon Hunt, bakit galit na galit ka? Ang Dragon Hunt ay isang malaking kaganapan para sa mga kabataan, ano ang pakikitungo sa matandang ito? Kung gusto mo talagang humingi ng payo sa Sword God, maaari kang direktang pumunta sa Dragon City, bakit kailangan mong piliin ang Long Hunt? Malamig na bamantong hininga si Emperor Tianzhao, ito ay upang ipaalam sa buong mundo na siya ay wala sa kabundukan ni Pang Zon, ngunit ayaw lang niyang lumabas, ngunit kung gusto niyang lumabas, hindi ko siya mapipigilan. Kung gayon ay pigilan mo siya, nakangiting sabi ni Lao Lian. Stop. Ano ang dahilan? Sinabi ni Emperor Tianzhao, siya ang unang eskrimidor ng mga Diyos, ang pinuno ng tatlong Diyos, at gusto niyang lumahok sa pangangaso ng dragon. Hihinto ba talaga si Gu? Siya. Kaya nag-iisa lang siya, hindi ba iniisip ng mga tagalabas na kapag ako ay nag-iisa, hindi ko mapigilan ang prinsipe. Napabuntong hininga si Lao Lian, it's really a dilemma, such a trivial matter, it's because of your intrigue. Sa itaas ng hukuman. Anong maliit na bagay? Sinabi ni Emperor Tianzhao na may panginginig sa kanyang mukha, sa pagkakataong ito, si Gu ay nahuli, si Pang Zon. Ay talagang isang kayamanan na hindi luma. Hindi lang siya matanda, ang kanyang sword intent at cultivation ay mas mahusay kaysa sa mga nakaraan. Siya ay mas malakas, at sa isang head-to-head confrontation, hindi ako maaaring manalo laban sa kanya. Ang Pang Zon na ito ay karapat-dapat na maging pinuno ng tatlong Diyos, at ang kanyang talento ay talagang mataas, syempre. Hindi isinasantabi na si Xiao Yu, ang Vermilion Bird King, ay lihim na nagbigay ng payo. Lao Lian Road. Nang marinig ito ni Emperor Tianzhao, mas naging pangit ang kanyang mukha, at mahigpit niyang hinawakan ang armrest ng kanyang trono gamit ang dalawang kamay. Papalapit na ang ulan. Sa Imperial Garden ng harem, tumingin si Reyna Pang sa kulay abong kalangitan at medyo emosyonal. Empress Mother, sa tingin mo ba makukumbinsi ni Lolo ang maharlikang ama? Ang sumunod ay ang Prinsipe Tianhao. Ang mag-ina ay pumunta dito upang tamasahin ang mga bulaklak, ngunit ang kanilang mga isip ay hindi sa lahat ng mga bulaklak. Nang makita kong uulan, pumasok ako sa malapit na pavilion. Ang iyong lolo ay palaging gumagawa ng mga bagay ng may kumpiyansa, sabi ni Queen Pang. Tumango si Tianhao, hanggat sasama ang lolo ko, sa pagkakataong ito sa pangangaso ng dragon, tiyak na malalampasan ko ang guhong. Nakakalungkot na may mga masters gaya ng misteryosong lalaking payong na si Wei Zhen sa tabi ni Guhong, kung hindi, maaari nilang samantalahin ang pagkakataon na patayin siya. Kumunot ang noo ni Empress Pang, shut up, ano sa tingin mo ang lugar na ito? Paano ka nakakapagsalita ng walang kaparirikon? Itinuro ni Tianhao ang pulang multo na nasa likod niya, huwag kang mag-alala, Empress Mother, narito ang lahat ng sarili kong mga tao, at may mga dilaw na tao dito. Nasusunog, hindi makalabas ang boses. Sa sandaling ito, isang boses ang hamarang sa kanya. Mag-ingat ka, hindi ka maaaring magkamali. Nagulat si Tianhao, at ang pulang buhok na multo na si Huang Zuo ay bigla ding nagising, tumingin sa likuran niya na nagtataka. Biglang lumitaw si Pang Zon sa pavilion, ang kanyang mukha ay parang isang sinaunang balon at isang malalim na pool, at siya ay ganap na naiiba sa nauna sa Qiming Hall. Shen, tingnan mo ang Empress, ang Crown Prince. Nagmamadaling lumapit si Empress Pang para tumulong, gising na si tatay, matagal na kitang hindi nakikita, at sobrang namimiss ito ng aking anak. Sa nakalipas na ilang taon, ang Empress ay talagang nagtrabaho ng gusto, ngumiti si Pang Zon. Lolo, masayang sabi ni Tianhao, paano ito? Pumayag si tatay. Tumango si Pang Zon, nangako ang kamahalan, ngunit gusto niyang sumama ako sa iyo. Ah! Kumunot ang noo ni Tianhao, kung gayon ikaw paano mo ako matutulungang harapin si Gu Hong? Sinabi ni Pang Zon, ginagawa ito ng kanyang kamahalan, at matagal ko nang inaasahan na imposible para sa kanya na hayaan akong malayang gumalaw. Ngunit hindi mahalaga, kung sino ang mananalo sa Longsholi ay pangalawa, ang aming layunin ay Sword God. Sumimangot si Tianhao at sinabing, Lolo, may isang bagay talaga na hindi ko masyadong naiintindihan. Gustong itanong ng prinsipe, bakit sa palagay mo papayag ang Sword God na tulungan kang umakyat sa trono? Natigilan si Tianhao, nahulaan ni Lolo kanina. Dumating. Oo, kahit na mas mabuti ang relasyon ko sa Sword God kaysa kay Gu Hong, malayo ito sa pagiging malapit. Anong kapital ang mayroon tayo para piliin tayo ng Diyos ng Espada? Pang Zon playing taste, ang prinsipe at ang pinakamatandang prinsipe, anuman ang gawin nila, hindi talaga nila mapahanga ang Sword God. Kung gusto mong matukso ang Sword God, dapat kang magkaroon ng chip na tumutugma sa kanyang katayuan. At itong chip, meron tayo, pero wala si Gu Hong. Saglit na nag-isip si Tianhao, biglang nagbago ang kanyang mga mata, Zhu. Vermilion Bird King. Napagtanto niya kung ano, at hindi niya maiwasang manginig sa kaba. Pagkalipas ng 2 araw, oras na para umalis. Ang araw ng pangangaso ng dragon. Ang templo ng tadhana sa lungsod ng tadhana ay sunod-sunod na nakarating sa mga inanyayahan ng mga pangunahing gintong sibilisasyon. Bilang mga host, ang maharlikang pamilya ng Shenlong at ang maharlikang pamilya ng Shenqi ay nagpadala ng bawat mensahero para salubungin ang mga bisita dito. Hindi pangkaraniwan ang welcome work na ito, dahil bagamat pawang mayabang ang mga dumarating, ngunit nahahati rin sila sa 3, 6 at 9. Yu, Prinsipe Hong, napaaga ka dito. Bilasan mo at maupo ka muna sa loob.
Maagang dumating si Guhong sa pinangyarihan kasama ang ilang entourage. Hindi niya hinintay ang tugon ni Yefan ng mahabang panahon, at siya ay nababalisa. Nandito ba ang Sword God? Tanong ni Guhong. Ngumiti ang concierge at sumagot, ang Diyos ng Espada ang Panginoon, at dapat siya ay kapareho ng kanyang kamahalan, at darating siya sa dulo. Napabuntong hininga si Guhong, talagang alam niya na hindi pwedeng dumating ng masyadong maaga ang Sword God, kaya hindi na siya nagtanong pa. Ngayong nandito na siya, pwede na niyang makipagkaibigan kay Yingji from all sides. Sa sandaling ito, isang pamilyar na figure ang nakita. Nag-alinlangan sandali si Guhong, at saka ngumiti, Old Nine. Nandito ka rin ba? Siyam na Prinsipe Xinghe ang pumasok sa templo ng mag-isa sa oras na ito. Nakita ko si kuya, tumanggo si Xinghe. Hindi mo kailangang maging magalang sa aking kapatid, nakangiting sabi ni Guhong, ito ang aking unang pagkakataon na sumali sa Dragon Hunt, nang walang kaunting mga tagasunod. Matapat na sumagot si Xinghe, wala akong kakaunting katulong sa aking bahay, kaya wala akong dala. Ikaw kahit na ang prinsipe ay hindi pa pinangalanan, ito ay maaga o huli, bilang prinsipe ng imperyo, kailangan mo pa ring isaalang-alang ang kamahalan ng maharlikang pamilya sa labas. Sabi ni Guhong na may seryosong ekspresyon. Oo, salamat sa pagpapaalala sa akin, tumanggo si Xinghe. Hindi na nagsalita pa si Guhong, tinapik si Xinghe sa balikat, at dumiretso sa ibang mga VIP. Nang makita ng concierge si Xinghe na paparating, ngumiti siya at tinawag ang ika-9 na prinsipe, at nagmamadaling pumunta upang aliwin ang iba pang mga bisita. Hindi nagulat si Xinghe. Hindi talaga siya interesado sa long hunt. Gusto lang niyang madagdagan ang kanyang kaalaman at tapusin ang gawain. Nang makitang walang laman ng isang sulok, tahimik na naglakad si Xinghe at umupo. Dumarating at umaalis ang mga tao, ngunit walang pumapansin sa sulok na ito. Nainip si Xinghe sa paghihintay, kumuha ng tela at sinimulang panasan ang kanyang espada. Sa sandaling ito, isang matangkad, maikli ang buhok, babaeng balat ng trigo ang umupo sa tabi niya. Natigilan si Xinghe at tumingin sa babae. Sumimangot si Long Choxi at nagtanong, bakit, hindi ako maupo dito? Napagtanto ni Xinghe na siya ay talagang isang babae, at hindi siya masamang hitsura, ngunit siya ay nakasuot ng napaka-neutral. Oh, pwede ka nang maupo. Mas mabagal si Xinghe nang makita niya ang ganitong uri ng babae sa unang pagkakataon. Nang makita niya ang scabbard sa kamay ng dalaga, na may pattern ng dragon, muling naghinala si Xinghe. Girl, anak ka ba ng pamilya Shenlong? Kabanata 4140 wala. Kabanata 4140 wala. Alinman, si Long Choxi ay casual na tumingin sa paligid. Nandoon ang upuan ng pamilya Shenlong, itinuro ni Xinghe. Sa hindi kalayuan, may isang grupo ng mga lalaki at babae mula sa pamilya Shenlong na masayang nagkukwentuhan. Iba ako sa kanila, isa lang akong katulong, sabi ni Long Choxi. Nagtaka si Xinghe, lingkod. Paano ang iyong Panginoon? Ang Patriarch ng Sword God ay hindi pa dumarating, kaya kailangan kong pumunta dito ng maaga at maghintay, sabi ni Long Choxi. Ikaw ang lingkod ng Diyos ng Espada. Natigilan si Xinghe at na-curious, mayroon ka pa ring espada, kaya isa ka ring swordsman. Itinuro na ba sa iyo ng Sword God? Hindi maipaliwanag na tumingin si Long Choxi kay Xinghe, ang dami mong tanong. Anong ginagawa mo? Sino ka? Bakit ko sinabi sa iyo? Oh, nakalimutan kong ipakilala, Xinghe ang pangalan ko. Xinghe, ika-9 na prinsipe. Sa sandaling sinabi niya ito, nagsisi si Long Choxi at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Hindi ito pinansin ni Xinghe, tumawa siya at sinabing, oo, sa totoo lang, medyo pinagsisisihan ko ito, ngunit hindi ko masyadong inisip iyon noong panahong iyon. Kamahalan, hindi ka ba galit? Nag-aalala si Long Choxi. Umiling si Xinghe at natawa sa sarili, hindi mo kailangang kabahan, totoo ang sinabi mo. At saka, kamahalan, baka hindi ako kasing galing mo, ang lingkod ng Sword God. Napakurap si Long Choxi, may itatanong ako sa iyo. Ano? Bakit mo hinamon ang aming patriarch noong araw na iyon? Hindi ito itinago ni Xinghe, at maikling ipinaliwanag ang bagay. Hindi ba ito katangahan? Tanong ni Xinghe. Umiling si Long Choxi, walang dapat ikahiya, ngunit sa tingin ko ay napakalakas mo at kayang panindigan ang sarili mong mga ideya. Natigilan si Xinghe at napatitig kay Long Choxi. Si Long Choxi ay hindi pa natitigan ng ganito ng isang lalaki, at nang makita siyang medyo mainit, hindi niya natural na inilayo ang kanyang mukha. Salamat, babae, seryosong sabi ni Xinghe. Medyo natigilan si Long Choxi, iniisip na isa talaga siyang weirdo. My name is Long Choxi, pero nagpakilala pa rin siya. Mahabang Choxi. Nakangiting tumanggo si Xinghe, okay, isusulat ko ito. Sa sandaling ito, isa pang grupo ng mga tao ang nagpadala. Ang Phoenix, Zuanming, ang White Tiger Royal Family, at iba pa. At ang mga royal family ng ilang malalaking clans ay nagpadala rin ng mga batang talento. Gayunpaman, bukod sa mga kinatawan ng 4 na pangunahing angkan, medyo kakaunti ang mga tao na nagbigay pansin sa ibang mga angkan. Biglang tumahimik ang eksena. Isang aura na ikinagulat ng lahat ang lumitaw mula sa hanay ng teleportasyon. Bakit siya? Biglang bumangon si Xinghe nang makita ang taong paparating. Ang puting buhok ng lalaki ay nakakalat sa kanyang balikat, ang kanyang mukha ay inukitan ng kutsilyo, ang kanyang mga mata ay parang agila, at ang kanyang mga mata ay parang kuryente.
Sa ilalim ng itim na balabal, mistulang burol ang maringal na katawan. Maging ang dalawang higanteng nakasunod sa likod ng lalaki ay mukhang napakabangis at mabangis. Sino ang taong ito? Napakalakas ng pakiramdam ng pang-aapi. Hindi napigilan ni Long Choxi na tumayo at kinuyam ang kanyang espada nang hindi namamalayan. Sumimangot si Xinghe at sinabing, ang pangalan niya ay Tyrant, at kaklase ko siya sa akademya. Academy student. Nagtataka na tanong ni Long Choxi, hindi ba't ang akademya ay mag-aayos ng mga upuan? Hunter. Ang akademya ay hindi nagpadala ng sinuman dito, dapat siya ay dumating sa pamamagitan ng kumakatawan sa sibilisasyong Anda. Medyo kakaiba din si Xinghe, humakbang siya at nagtanong, Tyrant, bakit ka nandito? Tiningnan siya ng malupit, sino ka? Ako si Xinghe, parehong taga-akademya, hindi mo ba naaalala? Masyadong mahina para malaman, walang awa na sagot ng maniniil. Ang ilang mga tao sa tabi niya ay tumawa ng malakas, ngunit ang ilang mga tao ay labis na hindi nasisiyahan, pagkatapos ng lahat, si Xinghe ay miyembro din ng Shenki Royal Family. Hoy, bastos ka ba? Kung hindi kayo magkakilala, so why humiliate people? Hindi nasisiyahang sabi ni Long Choxi. Ang malupit ay hindi man lang nag-abala na makipag-usap sa isa't isa, ngunit siya ay isang malaking tao na isang tagasunod, na nakatayo sa harap ng Long Choxi. Babae, hindi ka ba kumbinsido? Mag-away tayo. Ang matipunong lalaki ay may asul-itim na buhok, at ang kanyang tatsulok na mga mata ay mabangis, na parang kakainin niya ang Long Choxi. Sa sobrang takot ni Long Choxi ay mabilis niyang inabot ang kanyang espada. Ngunit hinawakan ni Xinghe ang kamay ni Long Choxi, umiling para pigilan ito, at binalaan siya, huwag barilin. Ngumiti ang nakatirintes na lalaki, maswerte ka, maliligtas mo ang iyong buhay. Ang kapaligiran sa pinangyarihan ay naging napakatigas, at sa isang magandang tagpo ng concierge, lahat ay nasa sabik na lumabas. Mapapansin ng lahat na ang malupit na ito ay napakalakas, at kahit na ang dalawang kontrabida ay hindi madaling guluhin. Sino ang mga taong ito? Tinanong ng voice transmission ni Guhong si Wizon sa tabi niya. Sumagot si Wizon, mukhang ito ang direktang disipulo ng Valkyrie of Anda Civilization, ang Tyrant. Ang dalawang master na dinala niya ay ang kanyang mga tagasunod, Evil Dog, Boca, Wild Lion, Monto. Golden Nine silang lahat. Sila ay nagmula sa masasamang tulisan, at lahat sila ay dinaig ng mga malupit. Pinaikit ni Guhong ang kanyang mga mata. Tyrant, may impresyon ako. Sa pagkakataong ito ang 10 upuan sa akademya ay nirerango, at siya ay tila isang malakas na kalaban. Oo, bago siya pumasok sa akademya, siya ang pinuno ng nakababatang henerasyon ng sibilisasyong Anda. Ang pagpasok sa akademya ay karaniwang isang transisyon, at maaga o huli ay papasok siya sa templo, sabi ni Wizon. Nagmuni-muni sandali si Guhong at pinona ang mga tao. Ito ang Shenki Empire. Kahit na ang iyong amo ay ang Valkyrie, hindi mo maaaring hamakin ang prinsipe ng imperyo. Humakbang si Guhong at sinabi, pakiusap sa malupit na pangalagaan ang iyong mga nasasakupan. Ang isa pang naghahanap ng kamatayan, sino ka? Umirap ang masamang aso na si Boca. Itong si Wang Guhong, ang panganay na anak ng emperador ng imperyo, isang prinsipe ng unang baitang, hindi natatakot si Guhong sa panganib. Ang mga nakapaligid na panauhin at courtier ay lahat ay nagpakita ng paghanga, na karapat-dapat na maging unang prinsipe. Ano ba, may away? Inilabas ni Boca ang kanyang dila at naikuyom ang kanyang mga kamao. Malamig na sinabi ni Guhong, Tyrant, ganyan ka lumahok sa pangangaso ng dragon. Kausap kita, idiot. Nakita ni Boca na hindi siya pinansin ni Guhong at direktang binasag ang kanyang kamao kay Guhong. Ngunit si Wizon, na nasa gilid, ay bumaril at bumaligtad sa isang iglap, at ang puwersa ni Xuanming ay parang isang umuungal na ice dragon, na direktang nagyayelo sa buong braso ni Boca. Sa harap ni Prinsipe Hong, paano ka magiging mayabang? Sabi ni Wizon na may maitim na mukha. Sa sumunod na sandali, nagpakita rin ng mamamatay tao na aura ang ilang Guhong guards. Direktang binasag ng mabangis na asong si Boca ang Xuanming sa kanyang braso, at malapit ng mabaliw, ngunit hinawakan ng Tyrant ang kanyang mga balikat. Okay, mahinang sabi ng Tyrant. Ang mabangis na aso ay agad na naging isang tuta, at iniyuko ang kanyang ulo at umatras. Nandito ako, hindi para kay Long Show, para maghanap lang ng tao. Kumunot ang noo ni Guhong, sino? Ikaw fan. Nagtinginan ang lahat sa eksena, at parang pamilyar ang pangalan. Hanggang sa may biglang sumigaw, Sword God. Nagulat din sina Xinghe at Long Choxi sa maniniil. Tyrant, bakit mo hinahanap ang Sword God? Tanong ni Guhong sa magalang na paraan. Walang anuman, kamangha-mangha ang sinabi ng maniniil, bugbugin mo lang siya. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.